Ang dalagitang malungkot ay umuwi ng iwanan sa kalsada ng kanyang nobyo, ngunit pagpasok sa bahay, nagulat siya nang makita ang isang napakaromantikong tanawin sa loob kasabay ng mga malalambing at mapanuksong salita. Noong una, inakala ng dalaga na gusto siyang ligawan ng kanyang nobyo, kaya tuwang-tuwa siya at sinunod ang mga direksyon sa card. Si Misan ay dumiretso sa silid at ikinulong ang pinto. Nakita niya lang sa silid ang isang lalaking nakaupo sa kama na may mapang-akit na itsura. Hindi nakatiis si Misan sa hiya. Umakyat siya sa kama at niyakap ang tao mula sa likuran. Sino ang mag-aakala na nang lumingon ang lalaki? Si Misan ay walang tigil na sumisigaw sa takot dahil ang taong niyakap niya ay hindi ang kanyang nobyo, kundi ang kanyang magiging bayaw. Nanggigigil na hinabol ni Mizan ang kanyang bayaw magdamag at sinuntok. Ang ingay ay umakit sa pulisya at ang dalawa ay inaresto kaagad. Nagmadali ang kanyang kapatid na babae sa istasyon at nagsumikap na ipagtanggol sila. Sinisipan ng kasintahan niya si Mizan sa biglaang pag-uwi. Si Mizan ay sumagot sa lahat ng paraan. Nag-away ng matindi ang dalawang magkapatid. Nang makita ang kanyang kapatid na babae at kasintahan na nagmamahalan at nagyayakapan, sinaway ng pulisya si Mizan na sinabing dapat niyang maintindihan ang kanyang kapatid na babae na nagmamahal. Inungkat pa ng kanyang kapatid na babae ang sakit ng kanyang ate. Ilang taon ka nang nabubuhay, hindi mo pa nakikita ang sinumang lalaki na handang magsakripisyo para sa iyo. Dahil hinawakan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang sugat, napilitan si Mizan na pumunta sa convenience store upang bumili ng alak at lunurin ang kanyang kalungkutan. Ang mga tuta sa labas ng tindahan ay nanliligaw pa sa isa't isa, ngunit paano siya? Ngayong gabi ay nag-scrub, nag-wax at nag-exfoliate siya. Ang buong set ng panloob na damit ay suot na rin niya. Bakit walang lalaking gustong makasama siya sa kama? Sa pagkabagot, napansin ni Mizan ang isang ad sa taxi. Sa kanyang pagkalito, inaliw siya ng manunulat sa ad at pinaalalahanan siyang tingnan ang flyer. Sa kanyang bag binuksan ni Mizan ang kanyang bag at kinuha ang flyer. Iyon ay isang flyer para sa isang kalapit na club na ibinigay sa kanya pagkatapos niyang mag-ingay sa harap ng hotel ngayong gabi. Ang slogan ng ad ng club ay nakakaakit at nakakapukaw, na nagpapahiwatig na ito ay tiyak na isang nightclub na nagbibigay serbisyo ng magagandang lalaki. Kung hindi na makahintay sa pag-ibig, itataya na lang ni Mizan ang lahat at nagpa siyang bumili ng pagnanasa. Sa gabi, dumating si Mizan sa club, sinundan ang kumikislap na ilaw sa loob. Galit siyang sumasayaw hanggang sa pinahinto siya ng isang grupo ng matatandang babae. Tiningnan ng maigi ni Mizan, ang mga ito sa harap niya ay hindi mga babaeng pumunta sa nightclub para maghanap ng gwapong lalaki, kundi mga taong nag-ehersisyo para magpapayat. Sa huli, hindi pala ito club ng gwapong lalaki kundi isang fitness club. Napagtanto niyang malaki ang pagkakamali niya, nagmamadaling tumakbo si Mizan palabas. Ngunit, ang isa pang pinto ay bumukas sa buong kagamitan sa pag-ehersisyo. Ang slogan na mag-ehersisyo ng may pagsisikap ay nakikita. Sinubukan ni Mizan na tumakas, ngunit hindi sinasadyang nahulog sa yakap ng isang lalaki. Si Hinzong ay ang bagong tagapamahala ng club na ito. Sa sandaling ito, nalunod si Mizan sa romantikong mga bisig. Ngunit si Hinzong ay nagsalita, binanggit ang kanyang taas at timbang. Ang mga numero ay eksakto at tama. Naramdaman agad ni Mizan ang napakatumpak na mga mata ng lalaki. Pagkatapos, batay sa pisikal na katangian ni Mizan, walang kamali-mali na inanalisa ni Hinjong ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang trabaho at buhay, tulad ng matinding stress, hindi balansing pagkain at irregular na pamumuhay. Tumango si Mizan habang nagmamadaling tumayo at nagpaalam. Ipinahayag ni Hinjong na maaari niya siyang tulungan na baguhin ang kanyang buhay. Ang mga salitang ito ay nagpahinto kay Mizan. Ikinuwento ni Hinjong sa kanya ang kanyang sariling nakaka-inspire na kwento. Nang ipanganak si Hinjong, siya ay tumitimbang lamang ng 1.5 kilo, siya ang pinakamagaan at may pinakamaliit na posibilidad na mabuhay sa delivery room. Ngunit salamat sa fitness at ehersisyo, binaligtad ni Hinjong ang kanyang kapalaran. Hindi lang siya nagkaroon ng perpektong katawan na may 8 pack ng abs. Nakapanalo pa siya ng unang gantimpala sa World Bodybuilding Competition. Gamit ang kanyang sariling karanasan bilang inspirasyon, ipinahayag ni Hinjong na bigyan lang siya ng 3 buwan at sa pamamagitan ng komprehensibong pamamahala sa buhay. Tutulungan niya si Mizan na tuluyang baguhin ang kanyang buhay tulad ng sa kanya. Ngunit ang halaga ay umabot sa $18 bilyon. Agad na sumigaw si Mizan, pinupuna ang pananaw ng club na ito sa body shaming. Nagpatuloy si Hinjong sa paghikayat, ang katawan ay kumakatawan sa buhay. Kung gusto mong baliktarin ang iyong kapalaran, kailangan mo munang baguhin ang katawan na ito. Hindi pinansin ni Mizan, tumakbo siya palayo habang umiiyak. Pagkaalis ni Mizan, sumigaw ang ilang miyembro ng GIFIC, biglang huminto ang mainit na tubig sa GIFIC, hindi pa nahugasan ang sabon sa kanilang ulo. Samantalahin ang pagkakataon si Hinjong. Upang magbigay ng mas mahigpit na utos sa mga miyembro, hiniling niya sa kanila na maligo sa malamig na tubig mula ngayon. Ang malamig na tubig ay tumutulong upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at nagbibigay ng maraming benepisyo. Nanggagalaiti sa galit ang mga miyembro dahil si Hinjong ay masyadong mahigpit at walang puso. Sa kabutihang palad, nagbigay ng ilang matatamis na salita ang staff ng club para mapangiti muli ang mga miyembro. Sa likod, pinag-uusapan ng mga miyembro at staff si Hinjong. Bilang isang world-class bodybuilder na nagbalik mula sa ibang bansa, si Hinjong ay may walang hanggan na kinabukasan. Ngunit sinasabing sa araw ng kanyang pagwawagi, hindi man lang siya nagpasalamat. Kinuha lang ang tropeo mula sa mga hurado at umalis sa entablado. Pagkatapos manalo, bumalik si Hinjong sa bansa upang pamahalaan ang basement gift na halos abandoned na. Para buhayin ang gift, gabi-gabi ay siya mismo ang nagpapamahagi ng mga flyer sa paligid ng lugar. Noong nagpapamahagi siya, minsan ay gusto niyang hubarin ang kanyang damit upang subukang akitin ang mga customer gamit ang kanyang kampiyon na pangangatawan, ngunit hindi siya nakakuha ng maraming customer nitong mga araw. Matagal nang hindi nababayaran ang upa sa gift, dumating ang may-ari upang singilin. Hinila ni Hinjong ang kanyang shirt at ipinakita ang kanyang
kanyang 8-pack abs, puno ng pagmamalaki. Ito ang pinakamalakas na katawan na nanalo ng kampeonato sa mundo. Sabi niya, sinabihan ang may-ari na magtiwala sa kanyang kakayahan. Sa kabila ng kakaiba, nakumbinsi ang may-ari at pumayag na bigyan ang gift ng ilang buwang palugit. Samantala, si Mizan ay walang pakialam, abala sa paglamo ng cheese bagel habang nag-iisip tungkol sa pag-alis ng kanyang nobyo sa hotel. Patuloy siyang nagrereklamo sa harap ng kanyang kapatid na babae. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanyang nobyo nang sabihin niyang hindi mo alam kung kailan ka titigil. Sa payo ng kanyang kapatid na babae, nagpa siya si Mizan na hanapin ang kanyang nobyo upang linawin. Si Mizan at ang kanyang nobyo ay mga kasamahan sa travel company. Ngunit nang pumasok si Mizan sa trabaho ngayon, nalaman niya na lihim na naghahanda ang kanyang nobyo na lumipat sa ibang grupo. Nag-ingay ang mga kasamahan at sa pagtingin sa ekspresyon ni Mizan, sigurado silang wala siyang alam tungkol sa pagpapalit ng grupo ng kanyang nobyo. Tinawag ni Mizan ang kanyang nobyo ng pribado. Naalala niya ang magagandang unang araw at sinubukang ayusin ang lamat sa pagitan nilang dalawa. Walang tigil ang kanyang nobyo sa pagpuri kay Mizan, sinabing siya ay banayad, maalalahanin at nakakaintindi sa damdamin ng tao. Naluha si Mizan sa sobrang damdamin. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, binigyan siya ng kanyang nobyo ng good card. Si Mizan ay isang mabuting babae at hindi siya karapat-dapat sa kanya. Sa ilalim ng kakaibang tingin ni Mizan, iminungkahi ng kanyang nobyo ang paghihiwalay. Walang malay na humabol si Mizan, nagtatanong pa rin kung bakit hindi siya nagpatuloy kagabi. Kung hindi niya makuha ang sagot, hindi siya bibitiw hanggang mamatay. Sa ilalim ng paulit-ulit na pagtatanong ni Mizan, sa wakas ay umamin ang kanyang nobyo na dahil wala siyang reaksyon sa katawan ni Mizan, walang emosyon at lalong walang pagnanasa. Napagtanto na ang kanyang malaking katawan ay hindi kaakit-akit sa kanyang nobyo. Si Mizan ay nagdalamhati at nag-isip at nagdesisyong itaya ang lahat. Walang pag-aatubili siyang pumunta sa fitness club ni Hinzong, dala ang 18 bilyong cash. Magpatala para sa komprehensibong serbisyo sa pamamahala ng buhay. Kahit mamatay siya, kailangan niyang magkaroon ng pangangatawan na kaakit-akit sa kalalakihan upang pagsisihan ng masamang lalaki ang kanyang ginawa. Matuwid na nangako si Hinzong na susuportahan si Mizan, tinutulungan siyang tuluyang baguhin ang kanyang buhay. Nakita si Mizan na umiiyak, dahan-dahang itinaas ni Hinjong ang kanyang baba at pinunasan ang kanyang luha. Nahihiya si Mizan, ngunit hindi niya inaasahang sinabi ni Hinjong na ang luha ay nagpapahina sa mga kalamnan. Agad na tumigil sa pag-iyak si Mizan at tumalikod sa pintuan, ngunit hindi inaasahang nadulas ang kanyang paa at nahulog ng diretsyo sa yakap ni Hinjong. Niyakap ni Hinjong si Mizan at mabilis ang tibok ng puso ni Mizan sa romantikong tagpo. Ngunit hindi inaasahang nasabi ni Hinjong na eksakto lang ang timbang. Ang hindi alam ni Mizan ay nakita ni Hinjong mismo ngayon. Nilapastangan siya ng kanyang nobyo. Sinadya niyang ibagsak ang kanyang nobyo ng paulit-ulit. Pinayuhan siyang huwag isisi ang kanyang mga problema sa iba. Bago mag-ehersisyo, sinukat ni Hinjong ang body mass index ni Mizan. Pinatayo niya ito sa timbangan para sukatin ang taba. Nang tumayo si Mizan, sumigaw siya. Agad niyang tinanggal ang sombrero, earphone, at isang bag na nakasabit sa kanya. Inalis ni Hinjong ang lahat ng gamit. Tumakbo si Mizan sa banyo. Pagkatapos, idineklara niya na magpapagupit siya at magpapagupit ng kuko bago magtimbang. Kahit kaunti lang ang gumaan, ayos na. Ngunit hindi pumayag si Hinjong at diretsong itinulak siya sa timbangan. Lahat ng body index ni Mizan ay lumampas sa normal. Una, ang porsyento ng taba ay masyadong mataas, halatang dahil sa sobrang pagkain. Susunod, ang dami ng kalamnan ng buto ay hindi sapat na nagpapahiwatig na siya ay masyadong tamad na maglakad ng 0 minuto araw-araw. Hindi mapigilan ni Hinjong na hilingin kay Mizan na mag-ehersisyo kaagad. Sinimulan ni Mizan ang pagbaluktot sa likod ayon sa utos ni Hinjong, ngunit muntik na siyang mabali sa likod. Pagkatapos niyang mag-squat, hindi na siya makatayo. Sa pagtingin sa assessment chart, labis na nalungkot si Hinjong. Ang flexibility at muscle level ni Mizan ay nasa pinakamasama, parang zombie. Gayunpaman, pinalakas pa rin ni Hinjong ang loob ni Mizan, naniniwalang sa ilalim ng kanyang paggabay, tiyak na makakaahon si Mizan mula sa pagiging zombie at magiging tao. Pagkatapos makumpleto ang basic exercise sa unang pagkakataon, naligo si Mizan sa Gifix. Paglabas niya, halos hindi niya mahawakan ang locker key dahil sa pananakit ng kalamnan. Sinubukan niyang yumuko upang pulutin ang buhok sa sahig, ngunit ang kanyang malambot na tuhod ay halos magpatumba sa kanya sa sahig ng if. Namimilipit ang buong katawan ni Mizan, parang zombie, kaya natakot ang mga dumadaan. Pag-uwi niya, nakita ng kanyang kapatid na babae na namimilipit siya at sumigaw sa takot. Hindi makontrol ni Mizan ang kanyang katawan, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid na babae upang maghugas ng kanyang buhok. Ang sobrang sarap ng paghugas ng buhok, kaya nakalimutan ni Mizan ang sakit pagkatapos mag-ehersisyo. Pagising niya kinaumagahan, mas masahol pa ang pananakit ng kalamnan. Pag-alis ng bahay, kinagat ni Mizan ang kanyang labi sa sakit ng kanyang mga binti. Pinigilan niya ang ungol, hirap na hirap siyang umakyat sa bus. Ang pagtitiis sa sakit ay simula pa lang. Ang bus ay puno ng mga advertisement para sa taba pambawas na iniksyon sa tiyan at pagpapapayat ng mukha na parang tinutokso siya ng buong mundo. May shortcut si Mizan para pumayat, bakit kailangan pa niyang maghirap? Pagdating niya sa kumpanya, binigyan siya ng kanyang supervisor ng mahalagang gawain. Isang honeymoon tour kay Mizan. Palihim na nakipagkompetensya ang kasamahan niyang si Jejin. Nagkunwari siyang mabait at sinabi sa boss ang tungkol sa paghihiwalay ni Mizan. Naniniwala siyang hindi dapat ipagkatiwala ang honeymoon tour sa isang empleyadong bagong hiwalay. Ngunit hindi pumayag si Mizan, iginiit niyang ayos lang siya at diretsahang tinanggihan ang kabaitan ni Jejin.
Hindi pa rin sumuko si Jejin, patuloy na nagtanong tungkol sa detalye ng paghihiwalay ni Mizan. Ipinagpalagay niyang sinipa si Mizan ng kanyang nobyo. Upang panatilihin ang kanyang dignidad, nagsinungaling si Mizan at sinabing siya ang nagmungkahi ng paghihiwalay. Ayaw maniwala ni Jejin. Sa sandaling ito, nag-text si Hinjong ng magandang umaga. Agad na sinabi ng kasamahan na may bago na si Mizan. Nang buksan nila ang litrato ni Hinjong, nakita nilang sobrang gwapo nito. Ang katawan ay perpekto. Tama sa oras na malapit ng ikasal si Jejin, inanyayahan niya si Mizan na isama ang kanyang nobyo. Sa oras na iyon, darating din ang ex-boyfriend ni Mizan sa kasal. Para makipagkumpetensya sa kanyang ex, gusto ni Mizan na bumili ng cute na Chanel style dress. Pinaalalahanan siya ng salisladi na ang damit ay mayroon na lang pinakamaliit na size. Nagpumilit si Mizan na subukan ito. Ngunit nang suot na niya, hindi makapasok ang kanyang hita sa damit. Dahil sa sobrang lakas ng paghila, natumba pa siya sa harap ng fitting room. Gayunpaman, determinado pa rin si Mizan na bilhin ang labanang damit na ito. Pagdating sa jiffy, hiniling ni Mizan kay Hinjong na magpahinga muna ng ilang linggo. Ang dahilan ay gusto niyang magpa-fat dissolving injection para magkasya siya sa labanang damit bago ang kasal. Agad na sumigaw si Hinjong at hiniling kay Mizan na kanselahin ang injection. Nangako siya na tutulungan siyang magkasya sa damit. Kung hindi magkasya si Mizan sa takdang oras, ibabalik niya ang buong bayad. Pumayag si Mizan na magpatuloy sa pag-ehersisyo. Nang magsimula ang sesyon, parang napunta si Mizan sa impyerno. Si Hinjong ay naging sugo ng impyerno na humuhusga sa kanyang katawan. Una ay ang antas ng impyerno ng kasinungalingan. Agad na nakita ni Hinjong na nagsinungaling si Mizan na kumain lang siya ng isang subo ng pansit. Ngunit ang isang subo niya ay isang buong mangkok. Bilang parusa, pinilit siya ni Hinjong na uminom lang ng chicken breast smoothie. Tinikman ni Mizan at ang lasa ay walang pinagkaiba sa basura sa kusina. Sumunod ay ang impyerno ng katamaran. Nakita ni Hinjong si Mizan na tamad na ayaw patayin ang ilaw bago matulog. Nagtakip pa siya ng kumot habang nagbabrowse ng mga larawan ng maanghang na rice cake. Bilang parusa sa pagiging tamad, pinilit ni Hinjong si Mizan na mag-squat. Kinagat ni Mizan ang labi at nag-squat habang humihikbi sa sakit. Ang ikatlong antas ay ang impyerno ng pagpatay. Ayon kay Hinjong, si Mizan ay madalas na nagdududa sa sarili, na pumapatay sa hindi mabilang na bersyon ng kanyang tiwala sa sarili. Bilang parusa, pinilit siya ni Hinjong na sumigaw ng kaya ko ito, habang tumatakbo na parang baliw sa treadmill. Sa paggabay ni Hinjong, sa unang pagkakataon, tumakbo si Mizan mula sa Gifis patungo sa tabi ng ilog. Ang maliit na tagumpay ay nagpasaya sa kanya. Nagsimula siyang magtiwala sa coach na ito. Tanong pa siyang magtatagumpay sa pagpapayat at tatayo ng buong pagmamalaki sa harap ng kanyang ex. Ipinakita ni Mizan kay Hinjong ang larawan ng kanyang labanang damit. Pinalaki ni Hinjong ang larawan at sinabing, ang set na ito ay hindi small size para sa iyo, kundi damit pambata. Agad siyang nagbago ng isip at pinilit si Mizan na maglakad patungo sa bahay. Ang mga sumunod na araw ay mailayunin, si Mizan ay puno ng sigla at masiglang nag-ensayo. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi napigilan ni Mizan ang kanyang pagkasabi. Isang araw pagkatapos ng kanyang ehersisyo, tiniis ni Mizan ang sakit habang naglalakad sa kalsada. Naaamoy niya ang pagkain sa lahat ng dako, umuugong na inihaw na liempo, mabangong inihaw na manok at Korean egg bread na nakakapukaw ng atensyon. Ang bawat pagkain ay nagpapalaway sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang malalaglag. Sa isang ilusyon, parang nasa harapan niya ang kanyang ex, matamis ang mukha habang inilalapit ang mainit na tinapay sa kanyang bibig. Nang humanga si Mizan, napadilat siya at nakita niya na kinakagat niya ang kamao ni Hinjong. Kinuha ni Hinjong ang tinapay. Magiliw na hinawakan ni Hinjong ang likod ng kamay ni Mizan gamit ang kanyang hinlalaki. Idineklara niyang tataasan niya ang saklaw ng paggalaw ng kalamnan para sa kanya. Pagkatapos, hinila niya pa rin si Mizan sa gifik sa ilalim ng pagbabantay ni Hinjong na parang jablo. Hindi sumuko si Mizan sa gitna ng mga sumunod na buwan. Tinalikuran ni Mizan ang ugaling magtaksi at pinili ang masikap na pag-akyat sa hagdan. Tinalikuran niya ang tamad at maling posisyon sa pagtatrabaho. Pinanatiling tuwid ang kanyang likod at nakataas ang ulo. Sa bahay, hindi niya rin nakakalimutang mag-ehersisyo sa harap ng salamin. Nang papalapit ang araw ng kasal ng kanyang kasamahan, sa wakas ay inilabas ni Mizan ang kanyang mahiwagang labanang damit. Nakakapagtaka, madaling pumasok ang kanyang katawan sa damit. Si Mizan ay nagulat at nagalak, nagmadaling tumakbo sa ifik upang ipagmalaki kay Hinjong. Hiningi niya ang tulong nito na samahan siya sa kasal bukas. Hindi niya gustong mapahiya sa harap ng kanyang mga kasamahan at ex. Sa paghihikayat ng mga miyembro ng Gifik, mabilis na pumayag si Hinjong. Nangako siyang mananagot hanggang sa huli. Sa araw ng kasal, buong pagmamalaking dumating sina Mizan at Hinjong. Napansin ni Hinjong na hindi suot ni Mizan ang labanang damit, kundi isang napakaliit na damit na halatang pilit niyang isinuot. Ipinaliwanag ni Mizan na nagpalit sila ng damit ng kanyang kapatid na babae. Sa kasal, pinuri ng lahat si Mizan sa kanyang kagandahan ngayon at nagkamali silang inakala na si Hinjong ang kanyang nobyo. Kinakabahang ipinulupot ni Mizan ang kanyang braso sa braso ni Hinjong, ngunit hindi nagpaliwanag si Hinjong. Sa halip ay mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa braso ni Mizan gamit ang kanyang matigas na braso. Pinagsabihan pa siya nitong samantalahin ang pagkakataon para mag-ehersisyo ng braso. Sa madaling panahon, nakita ni Mizan ang kanyang ex. Ngunit walang kamalay-malay na gusto niyang tumakas. Hindi pumayag si Hinjong at hinimok siyang humarap. Ayon kay Hinjong, ang pagtitiyaga ni Mizan hanggang ngayon ay kapuri-puri na. Sa paghikayat niya, huminga ng malalim si Mizan, nagpahinga at buong tiwala na naglakad patungo sa kanyang ex. Nakita ang kaibahan ni Mizan sa nakaraan, na puno ng pagtataka ang mga mata ng kanyang ex. Tama sa oras na dumilim ang ilaw at lumabas ang ikakasal. Hindi inaasahang may lumabas na nakakahiya na teksto sa damit ni Mizan sa dilim. Hindi komportable ang kanyang ex. Nagpanik si Mizan at nang siya ay yumuko, bumukas ang zipper sa likod. Habang nagpapanik siya,
ipinukpok ni Hinjong ang kanyang jacket para takpan siya, parang isang ginoo, at inalalayan siyang umalis sa pinangyarihan. Iminungkahi niyang bumalik sila sa Gifi upang gawing motibasyon sa pagpapayat ang mga negatibong emosyon. Ngunit ang pagkabigla ay nagpaguho kay Mizan. Pinili niyang pumunta sa isang grill house. Bulong niya, ang buhay ay parang masamang pelikula, hindi man lang kasing ganda ng inihaw na bituka ng baboy. Nang kukunin na niya ang isang piraso ng bituka, mabilis na kinuha iyon ni Hinjong. Pinaalalahanan niya siyang tiyak na pigilan ang kanyang pagnanasa at agad niyang pinalitan ang inihaw na bituka ng baboy ng isang fat-reducing bento box. Tinanggihan ni Mizan ang walang lasa na bento box at kumuha muli ng piraso ng bituka ng baboy. Pinigilan din ni Hinjong gamit ang sipit. Ang labanan para sa bituka ng baboy ay unti-unting naging labanan ng lakas sa pagitan ng dalawa. Nagtagumpay si Mizan na kunin ang bituka gamit ang chopsticks, ngunit bago pa niya ito maisubo, nahulog ito sa lupa. Sinisi niya si Hinjong sa panggugulo. Diretsahang itinuro ni Hinjong na ang sarili niyang pagwawalang bahala sa katawan ang dahilan kung bakit siya minamaliit ng kanyang ex. Ang kasalukuyang kalagayan niya ay napakalungkot. Umiiyak si Mizan, gusto lang niyang maalala ng kanyang ex ang magandang imahe niya, ngunit walang silbi ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa kawalan ng pag-asa, humingi siya ng buong refund. Hindi napigilan ni Hinjong, kaya pumayag siya. Nalaman ng coach ang tungkol dito at sinaway si Hinjong sa kakulangan niya ng empatya. Iginiit niya na kung hindi makakakuha ng mga miyembro, malulugi ang Gifi. Sa kabutihang palad, inanyayahan ng coach ang isang grupo ng mga taong kasing payat ng poste. Kung magtagumpay sa pagre-recruit, magkakaroon ng pagkakataong umangat ang Gifi. Pagkatapos magsalita, 4 na miyembro ang pumasok sa Gifi, kasing payat ng kawayan na parang matutumba sa isang ihip ng hangin. Determinado si Hinjong na gawing miyembro ang mga ito. Nakipagpustahan sa kanya ang coach na kung mabigo siya. Kinakailangang mag-resign ni Hinjong bilang tagapamahala at umalis. Pagkaupo pa lang nila, naglabas ng isang platong inihaw na balat ng baboy ang may-ari ng tindahan bilang libre. Ang 4 na payat na miyembro ay hindi lamang hindi nagpasalamat, nagreklamo pa sila na hindi naunawaan ng may-ari ang mga taong kumakain ng kaunti. Natatakot silang maparusahan dahil sa pag-aaksaya kung hindi nila maubos ang pagkain. Samantalahin ang pagkakataon, nagmungkahi si Hinjong na mag-ehersisyo para mapabuti ang kanilang panunaw. Gayunpaman, ang simula ay hindi naging maayos. Sinundan ni Hinjong ang reaksyon ng lahat. Tinanong ng may-ari kung sila ay pawang mga isda. Mabilis na nagpaliwanag si Hinjong, ang mga ginoo na nakaupo rito ay mga tao, hindi isda. Kung may tumawag sa iyo na baboy, magiging masaya ka ba? Ngunit nagalit ang payat na grupo, itinuro na si Hinjong ang unang naghambing sa kanila sa isda. Ayaw nilang pumunta sa Gifi dahil madalas silang minamaliit. At pangmutya, ang plano na i-recruit ang payat na grupo ay nabigo. Ang Gisaik ay nahaharap muli sa isang bagong krisis. Sa tapat ay nagbukas ng isang malaking Gifi, ang may-ari ng malaking Gifi, si Joji, ay isang dating kakilala ni Hinjong. Kinutya niya si Hinjong dahil sa pagtaka sa doping test at pagpunta rito. Sinabi rin niya na ang pagkakasakit ng dating manager ng 24-hour Gifi ay may kinalaman din kay Hinjong. Hindi pinansin ni Hinjong ang pang-aasar na ito at naniniwalang ang taong walang kakayahan na tulad ni Joji ay mahihirapang magpatuloy sa negosyo ng matagal. Mahigpit namang sinaway ng coach si Hinjong na sinabing hindi siya karapat-dapat sa posisyon dahil hindi siya nakapag-recruit ng miyembro at hindi rin siya nakikipagkompetensya sa Gifi sa tapat. Habang nagtatalo ang dalawa, isang payat at nakasalamin na lalaki ang dumating. Siya si Minche, isang miyembro ng payat na grupo. Ang pangalan niya ay parang malakas, ngunit ang katawan niya ay sobrang payat. Nagpahayag si Minche na gusto niyang magbago. Nangako si Hinjong na gagawin siyang lalaking kasing tigasan ng bakal. Nagsimula ang sesyon. Tinuruan ni Hinjong si Minche ng simpleng burpee. Ngunit pagkatapos ng isa, napagod na si Minche. Sumunod ay ang ehersisyo para sa lakas ng hita. Sa unang pagsubok pa lang, natrap na si Minche sa makina, sumisigaw at humihiling kay Hinjong na buhatin siya pababa. Hindi pinabayaan ni Hinjong ang mahinang si Minche. Sa araw-araw na pag-ensayo, unti-unting umunlad si Minche. Paminsan-minsan ay maririnig ang masakit na sigaw ni Minche sa labas ng Gifi. Malibanggitin ang pelikulang mayroon ang karakter na Hinjong para may angkop ang pangalan. Nag-aakala ako na ang Hinjong ay isang pangalan at hindi na kailangang palitan. Ngunit si Hinjong ay hindi kailanman naging malambot. Ang galaw ng dalawa ay umakit pa kay Mizan na dumaan nitong mga araw si Mizan dahil sa insidente sa kasal ay hindi nangahas na harapin ang mga kasamahan. Gusto niyang ipaliwanag na nagkamali siya sa pagsusuot ng damit ng kanyang kapatid noong oras na iyon, ngunit sinabi ng kanyang mga kasamahan na ang kanyang ex-boyfriend na ang naglinaw ng sitwasyon. Para sa kanya, naghinala si Mizan na may pagtingin pa rin ang kanyang ex-boyfriend kaya puno ng pag-asa siyang nag-text upang magpasalamat, ngunit mula umaga hanggang matapos ang trabaho ay wala pa rin siyang natanggap na sagot sa bus pauwi. Hindi inalis ni Mizan ang kanyang mga mata sa telepono, biglang pumreno nang mabilis ang driver na nagpaalog sa lahat ng pasahero nang bumalik sa normal ang sasakyan. Laking gulat ni Mizan na siya na lang ang nasa loob siya na matatag na nakatayo. Naalala niya ang sinabi ni Hinjong. Hindi nabanggit ang pangalan ng pelikula kaya hindi ko alam kung paano babaguhin ang pangalan. Nag-aakala ako na ang Mizan, Joji at Hinata ay mga pangalan at hindi na kailangang palitan. Ang pag-ehersisyo ay hindi lamang nagpapabago sa panlabas na anyo, ang mas mahalaga ay nagbabago ito sa loob ng katawan nang marinig ni Mizan na pinupuri siya ng ibang pasahero na malakas na ramdaman niya ang tagumpay mula sa pag-ehersisyo at muling nag-alab ang kanyang sigasig para sa Gifi. Lihim siyang nagtungo sa 24 oras na Gifi at naramdaman niyang nahihiya dahil sa matinding pag-iit niya sa refund habang nag-aalangan siya na tuklasan siya ni Joji at masigasig siyang inanyayahan sa kanyang malaking Gifi kung saan malawak ang espasyo at kumpleto ang mga kagamitan, mas mahusay kaysa sa 24 oras na Gifi. Ngunit tinawag siya ni Joji ng mahal. Sa isang nakakakilabot na paraan na labis niyang ikinaiinis, inayos ni Joji para mag-ehersisyo siya simula sa 1 kilong timbang na iba kay Hinata na agad siyang pinagsanay ng 5 kilo.
novel. Hindi nabanggit ang pangalan ng pelikula, kaya hindi ko alam kung paano babaguhin ang pangalan. Nag-aakala ako na ang Joji, Mizan, Hinata, Mingjie, at Hinjong ay mga pangalan at hindi na kailangang palitan. Sa kalagitnaan ng pag-ehersisyo, walang tigil ang pagpuri ni Joji. Naalala ni Mizan ang sinabi ni Hinata na ang labis na papuri ay magpapahina sa mga mag-aaral nang matapos ang sesyon. Hindi pinagpawisan si Mizan at hindi rin niya naramdaman ang kasiglahan ng paggalaw. Ipinagmayabang ni Joji na iyon ang kanyang galing na kaya niyang tulungan ang mga tao na mag-ehersisyo. Nang madali umalis si Mizan sa gift na puno ng pagkadismaya, sa sandaling iyon inakit siya ng sigaw mula sa 24 oras na gift fight. Sa pagtingin lang sa bintana, naramdaman na niya ang pagkayamot sa loob ng gift. Sa sandaling iyon, nang hindi nakatingin si Hinjong, lihim na sinubukan ni Mingjie na magbuhat ng timbang. Ang resulta, nadaganan siya ng barbel sa liig at muntik. Nang masuffocate, na alala niya ang mga pagkakataon na inapi siya mula pa noong bata pa siya dahil sa kanyang payat na katawan. Hindi mapayag na matapos ang buhay ng ganoon, buti na lang at nakita agad siya ng coach at nailigtas siya. Humihingal si Mingjie. Ang kanyang hininga ay naging dahilan upang mag-alarma ang air purifier at mag-apoy. Ang lahat ay lumayo, tanging si Hindong lang ang lumapit. Kinilala niya na ito ay dahil sa pag-aayuno ng higit sa 18 oras. Ang tiyan ay nagbigay ng mabahong amoy. Sinisi niya si Mingjie dahil hindi kumain ayon sa menu. Nagtampo si Mingjie at sinabing wala siyang gana. Hindi talaga niya malunok. Para mapukaw ang gana ni Mingjie, dinala siya ni Hinjong sa isang restaurant. Nakita niya si Mizan na masarap kumakain. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mingjie na nagugutom siya, aya't inanyayahan ni Hinjong si Mizan na maging food guide upang humanap ng pampagana para kay Mingjie. Idinedikta ni Mizan ang kanyang lakas sa pagkain. Dinala sila sa paborito niyang kainan. Ipinakilala ang iba't ibang masasarap na pagkain. Punong-puno ang tiyan ni Mingjie. Ngunit hindi pa rin sapat para kay Mizan. Umorder pa siya ng 2 porsyon. Nang panghimagas, pinayuhan siya ni Hinjong na matutong tumigil. Habang nagtatalo silang dalawa, biglang nawala ng malay si Mingjie. Dali-dali nila siyang dinala sa ospital. Ang diagnosis ng doktor ay acute gastroenteritis. Nalungkot si Mingjie at pakiramdam niya inasayang ang ilang araw ng pag-ehersisyo. Naniniwala siya na ito na ang tadhana na hindi mababago. Si Mingjie ay nagpapatakbo ng isang coffee shop. Isang araw, isang mobile coffee car ang pumarada mismo sa harap ng tindahan. Hiniling niya na umalis sila, ngunit ang kalaban ay nagmalaki sa kanyang malaking katawan at tumangging umalis. Si Mingjie ay hindi makalaban. Ang kalaban ay naging mapaghangad. Araw-araw na ipinaparada ang sasakyan sa harap ng kanyang tindahan. Ikinuwento ni Mizan kay Mingjie ang karanasan ng pagkakaroon ng lakas dahil sa pag-ehersisyo. Sa bus, hinikayat niya si Mingjie na magtiyaga at magbabago ito nang ihatid si Mingjie pauwi. Nakita nga nila muli ang coffee car. Sa pagkakataong ito, pusang loob na lumapit si Mingjie upang itulak ng malakas. Gusto ni Mizan na tumulong, ngunit pinigilan siya ni Hinjong. Nagtitiwala si Hinjong na magagawa ito ni Mingjie. Sa ilalim ng pagpupursige ni Mingjie, nagsimulang gumalaw ang coffee car. Ang may-ari ng sasakyan ay natakot din sa kanyang determinasyon at pumayag na umalis. Kaagad nakita ang pagbabago ni Mingjie. Parehong tuwang-tuwa sina Hinjong at Mizan. Inanyayahan ni Hinjong si Mizan na bumalik sa 24 oras na gift. Hindi inaasahang biglang sumulpot si Joji. Inaangkin niya si Mizan bilang kanyang miyembro. Hinawakan ng dalawa ang kamay ni Mizan at pinilit siyang pumili. Inihila ni Mizan ang kanyang kamay mula kay Hinjong. Noong puno ng pagkadismaya si Hinjong, bigla siyang narinig ni Mizan na nagsabing kukunin niya ang kanyang sapatos na pang sports at babalik sa kanya. Kahapon, bumalik si Mizan sa 24 oras na gift ni Hinjong. Sa panahong iyon, nakatanggap si Mizan ng mensahe na parating na ang kanyang ina narinig. Ito agad na naghanda sina Mizan at ang kanyang kapatid na babae. Una, kinuha nila ang lahat ng natirang pagkain sa refrigerator. Maingat nilang inuri. Tinanggal nila ang lahat ng bakas ng pagkain nakalagay sa labas. Pagkatapos, tinago nila ang lahat ng damit at bag sa aparador upang maiwasan na malaman ng ina ang tunay na kalagayan ng pananalapi ng magkapatid. Sa huli, nilinis nila ang balahibo at basura sa sala at ipinasok ang nobyo ng kapatid sa aparador. Tulad ng inaasahan ng magkapatid, siya ay isang inang napaka-perfectionist. Pagpasok pa lang sa bahay, tiningnan agad ng ina ang mukha ni Mizan. Gusto niya tingnan kung tumaba o pumayat ang anak. Sunod-sunod niyang sinuri ang refrigerator at ang aparador. Walang sulok na pinalampas. Pagkatapos suriin ang aparador, hindi nakalimutan ng ina na paalalahanan ang dalawang magkapatid, lalo na si Mizan, na huwag magsuot ng damit ng basta-basta. Kung masanay magsuot ng maluwag na damit ang katawan, ay magiging mataba rin. Para mapanatili ang hugis ng dalawang anak, bumili ang ina ng mga damit na masikip kay Mizan. Bulong ni Mizan na ito ay para damit pambata sa kanyang malaking katawan. Wala nang gaanong pag-asa ang ina. Umaasa lang siyang magpakasal na siya sa kanyang nobyo. Ayaw ni Mizan na bigin ang pag-asa ng kanyang ina, kaya't nagsinungaling siya na nagde-date pa rin sila ng kanyang nobyo upang takasan ang nakakabahalang ina. Wala nang ibang mapupuntahan si Mizan kundi ang gift ni Hinjong. Inakala niyang wala roon si Hinjong at makakatakas siya sa pagiging tamad, ngunit biglang bumalik si Hinjong pagkatapos ng isang araw ng pagtuturo. Ngayon na ang oras ng personal na pag-ehersisyo ni Hinjong. Buong yabang na hinubad ni Hinjong ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang 8 packs abs. Natulala si Mizan at nagmadaling nagtago, ngunit hindi sinasadyang nabagsak niya ang dumbbell na nagpaalerto kay Hinjong na taranta si Hinjong at nag-inspeksyon, ngunit dahil sa kumikislap na ilaw, nanginginig siya sa takot na pagkamalan niyang nagtatago sa sulok si Mizan. Nagsigawan agad ang multo at tumakbo palayo. Pagkaalis ni Hinjong, hindi sinasadyang napunta si Mizan sa pahingahan nito. Nakita niya sa loob ang isang psychological self-help novel na may mukha
kumuha ng may akda na nilagyan ni Hinjong ng bilog at guhit nakita ang eksenang ito mas. Lalo pang naisip ni Mizan na kakaiba si Hinjong kinabukasan bihira si Mizan na mag-ayos ng husto naghahanda siyang kumain kasama ang kanyang ina na hindi gusto ang anak na walang make-up naghihintay ang ina kay Mizan sa ibaba ng gusali ng kumpanya ngunit nakita ni Mizan ang kanyang ex-boyfriend na nakatayo mismo sa gate ng kumpanya malapit nang mabunyag ang paghihiwalay buti na lang at mabilis ang pag-iisip ng manager at inialis agad ang ex-boyfriend na kahinga na. Maluwag si Mizan ngunit sa hapunan patuloy na nagtanong ang ina tungkol sa nobyo prangka siyang nagsalita. Siningil si Mizan ng mga lalaki dahil hindi siya sapat na mahina at kaawa-awa, hindi sinasadyang nabunyag ng kapatid ang sikreto ng paghihiwalay ni Mizan. Nagmadaling ipinaliwanag ni Mizan ang dahilan ng paghihiwalay dahil wala nang gana sa kanya. Ex-boyfriend niya sa kama agad na naging awkward ang kapaligiran sa restaurant lumingon ang lahat upang tingnan si Mizan. Galit na galit ang ina sinisi ang anak dahil hindi ito marunong magpaganda ng sarili na inis si Mizan sa masyadong pagiging pakialamera ng ina kaya't nalulungkot siya nagpasya siyang magpabaya pumunta siya sa isang tindahan ng manok na inihaw na iba sa kanya kahit gaano karami ang calories o tumaas man ang presyo ng manok na inihaw gusto pa rin ito ng lahat kung may susunod pang buhay si Mizan handang maging isang manok na inihaw na minamahal ng lahat pagkatapos magsalita kinuha ni Mizan ang manok at handa na itong kainin. Hindi inaasahang biglang sumulpot si Hinjong nagmadaling ipinaliwanag ni Mizan ngunit hindi inaasahang kinuha ni Hinjong ang hita ng manok at kinain ng buong gana idineklara niyang parurusahan niya ang kanyang sarili sa katunayan kamakailan lang ay biglang naglabas na nakakagulat na balita si Hinjong na ang coach na si Miso ay hindi lalahok sa anumang aktibidad ng GIFI kundi magpo-focus sa paghahanda para sa nalalapit na Miss Korea pageant. Ito ay isang pusta sa pagitan ni Hinjong at Miso bilang mga fitness coach upang tingnan kung sino ang karapat-dapat mamahala sa GIFI na ito upang matulungan si Miso na manalo sa paligsahan. Si Hinjong ang naging coach niya, napakahigpit ng kanyang pamamaraan, walang tigil na dinagdagan ang bigat ng mga dumbbells. Determinado siyang tulungan si Miso na magkaroon ng pinakamagandang kalamnan sa ilalim ng matinding kaayusan ni Hinjong. Si Miso ay hindi lang kailangang mag-lift ng bigat ng tuloy-tuloy kundi dinala pa sa sunbathing. Inutusan din siyang kumain ng protina tuwing ika-4 na oras noong gabing iyon sa sunbathing parlor. Nakita nila si Joji mula sa Kalabang GIF. Kinutya ni Joji sina Hinjong at Miso at kasama niya ang kanyang miyembro na sinabing 2 beses na siyang nanalo sa Miss Korea. Dahil sa katandaan nakatanggap din si Miso ng tawag mula sa organizer na nagtatanong tungkol sa kanyang eksaktong kaarawan. Nawala ng pag-asa si Miso na iisip niya na ang ibang mga kalahok ay mga dalagang bata. Dapat mas naging sensitibo si Hinjong ngunit pinilit pa rin niya si Miso na magdagdag ng bigat habang nagtatalo na sagasaan ng dumbbell ang paa ni Miso. Nagalit siya kay Hinjong dahil dito idineklara niyang hindi siya lalahok sa paligsahan. Sinisisi ni Hinjong ang sarili. Ngayon ay kumakain siya ng manok ni Misan ng parang baliw. Na iintindihan ni Misan ang damdamin ni Hinjong. Alam niya na kumpara kay Misan mas nagtitiwala sa kanya si Hinjong. Naniniwala siyang mananalo si Miso. Talagang naiinggit si Misan kay Miso. Naiinggit dahil pinagkakatiwalaan at inaasahan siya ng ibang tao. Sobrang dami ang nainom ni Hinjong. Sumagot ng sandali at saka bumagsak kay Misan. Publiko pa niyang pinuna ang double chin nito. Malakas na itinulak ni Misan si Hinjong at bumagsak ito sa lupa ngunit lalo siyang nalasing. Tumakbo siya sa convenience store at bumili ng maraming matatamis. Baliw pa siyang sumayaw na maihawak na lobo sa harap ng pinto. Nahiya siya sa panonood. Dinala ni Mizan si Hinjong pabalik sa GIF. Hindi pa rin siya gising mula sa kalasingan. Nakatakip sa tainga at takot dahil muling sumulpot ang multo kagabi. Mahinang tumawa si Mizan na pag-alaman niya na ang malaking coach ay mayroon ding kinatatakutan. Nakatulog si Hinjong dahil sa kalasingan. Ngumiti ng bahagya si Mizan kung hindi lang siya nagsasalita. Gwapo rin si Hinjong. Bigla siyang nagising at marahas na hinila si Mizan palapit sa kanya. Nang magkalapit sila ni Hinjong bumilis ang tibok ng puso ni Mizan. Hindi inaasahang tumawa siya ng nakakaloko. Hinila ang braso ng kanyang damit at natagpuan ang mga matatamis na kinuha ni Mizan. Kinabukasan nagdala ng beef bone soup ang mga miyembro para kay Miso. Ininom sana ito ni Miso ngunit inagaw ni Hinjong. Ininom niya ito hanggang sa huling patak at sinara ng mahigpit ang takip ng dermo. Sa huli hinila niya si Miso sa sasakyan. Sinabi niya nasasamahan siya nito sa isang lugar hindi inaasahan ni Miso. Ang lugar na dinalhan ni Hinjong sa kanya ay ang venue ng Miss Korea pageant. Ngayon na ang araw ng kompetisyon. Nagalit si Miso dahil hindi pinansin ni Hinjong ang kanyang damdamin ngunit prang kanyang sinabi ang tunay na iniisip ni Miso. Mas alam niya kaysa kanino man na gusto talagang sumali ni Miso sa kompetisyon. Na pag-alaman na kagabi nasaksihan ni Hinjong at Mizan si Miso na nag-ehersisyo ng husto sa GIF. Ayon kay Hinjong ang katawan ay hindi marunong magsinungaling. Ang mga kamay ni Miso ay matigas na dahil sa sobrang pag-ehersisyo na nagpapatunay na handa na siya para sa kompetisyon. Pagkatapos magsalita binigyan ni Hinjong si Miso ng isang matamis at sinabing kumain siya at mag-excel sa kompetisyon dahil sa mga salita ni Hinjong. Nabawi ni Miso ang kanyang lakas. Hindi na inalintana ang walang kwentang dangal. Buong tiwala siyang umakyat sa entablado.
Buong layaw niyang ipinakita ang kurbada ng kanyang katawan, ang kanyang mga kalamnan at lakas sa gitna ng kompetisyon. Biglang huminto ang background music ng entablado na natili sa kanilang kinatatayuan, ang ibang mga kalahok tanging si Miso lang ang nanatiling kalmado, patuloy na nagtanghal na may ngiti sa entablado. Sa ibaba ng entablado naramdaman ni Hyunjong at Mizan na napakahusay ni Miso, sila ay sumigaw at sumuporta ng buong puso. Tinanggap ng lahat ang magandang balita, matagumpay na nakapasok si Miso sa final. Sumigaw si Miso at ang kanyang kumpiyansa ay dumoblet nagdoble pa, pinabilis ang lahat ng husto. Sumumpa siyang gagawin niya ang mas mahusay sa finals at tinawag si Hyunjong na manager. Sa kanyang paningin mas karapat dapat si Hyunjong na mamahala sa Gifi kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, ang kalahok ng grupo ni Joji, kahit nanalo sa unang pwesto sa elimination round, ay nakasimangot dahil nalampasan siya ni Miso. Ang tagumpay ni Miso ay nagbigay inspirasyon kay Mizan. Noong gabing iyon, inihanda ng ina ni Mizan ang isang mesa na punong-puno ng pagkain. Upang bigyang sigla ang anak, kinuha ni Mizan ang pagkakataon na sabihin sa ina ang tungkol sa body contest. Ipinakita ang larawan ni Miso sa kompetisyon. Gusto niya ring mag-ehersisyo upang magkaroon ng katawan tulad ni Miso. Tumutol ang ina. Naniniwala siyang hindi gusto ng mga lalaki ang mga babaeng maraming kalamnan, ngunit iginiit ni Mizan na ito ang gusto niya. Sa huli ay nahikayat din ang ina. Umaasa lang siyang mapanatili ng anak ang pagiging elegante. Bago ihatid ang ina, binuhat ni Mizan ang lahat ng dinalang bagahe ng ina gamit ang isang kamay. Nagulat ang ina at napagtanto na malakas nga ang anak. Mukhang epektibo ang pag-ehersisyo sa Gifi. Si Hyunjong ay naglalagay ng banner ng pagbati para kay Miso sa pagpasok sa finals. Habang maingay ang lahat, isang bata ang tumakbo papasok na ikinagulat ng lahat. Siya ang batang tumawag kay Hyunjong ng itatay. Nagulat ang buong Gifi. Inakala nilang kasal na si Hyunjong. Mabuti na lang at dumating ang ina ng bata. Napag-alaman na isa lang itong pagkakamali, naligaw ang bata, ay at tinawag niya si Hyunjong na tatay. Ngunit napansin agad ni Hyunjong na mahina ang pangangatawan ng ina, malamang ay pinipilit niyang alagaan ang anak nang hindi iniisip ang sariling kalusugan. Pinayuhan ni Hyunjong ang ina na pumunta sa Gifi. Nag-aalangan ang ina, siya lang mag-isa ang nag-aalaga sa anak at wala siyang oras para sa iba. Binuhat ni Hyunjong ang bata, nangako siyang babantayan niya ito habang nag-ehersisyo ang ina. Sinubukan ng ina na pumunta sa Gifi. Tinupad ni Hyunjong ang pangako. Habang nag-ehersisyo ang ina, binuhat niya ang anak habang nagtuturo sa tabi. Pagkatapos ng pag-ehersisyo, gusto sana ng ina na bumalik, ngunit nahihiya siyang abalahin si Hyunjong sa pagbabantay sa bata. Idineklara ni Hyunjong na wala siyang anumang problema. Ang pag-aalaga ng bata ay isa pang uri ng ehersisyo para sa kanya. Nagpasalamat ang ina at umalis. Nagtago si Hyunjong sa pahingahan at nakaramdam ng pagod. Nakahiga siyang parang putik sa sofa. Kinabukasan, sa harap ng ina, nagkunwari pa rin si Hyunjong na ayos lang ang lahat. Abala siyang, tinuturuan siyang mag-ehersisyo. Habang buhat ang umiiyak na bata na nag-aaral maglakad, ang manager ng Kalabang Gifi, si Joji, ay dumating. Kinutya niya si Hyunjong na dapat magbukas ng daycare center sa halip na Gifi. Lumapit si Hyunjong upang makipag-usap, ngunit ang dalawa niyang binti ay lumambot at siya ay napaluhod sa harap ng kaaway. Ipinagpatuloy ni Joji ang panunukso na pagbabantay lang naman ng bata. Si Hyunjong na kampiyon ng buong mundo ay mahina parang sisiw. Hindi inamin ni Hyunjong na siya ay pagod. Sa sandaling ito, tumawag ang ina. Nagtanong kung makakapunta siya para mag-ehersisyo. Ngayong hapon, nagkunwari si Hyunjong na umuubo at nagsinungaling na sinisipon siya. Naintindihan ng ina. Inalo si Hyunjong na magpahinga upang manumbalik ang lakas. Nag-ehersisyo si Hyunjong mag-isa sa parke, ilang set ng mabilis ang pag-ehersisyo upang makabawi ng lakas. Hindi inaasahang nakita niya ang ina. Pauwi bilang reflex, nagtago si Hyunjong sa photo booth. Sa loob, nandoon pala ang kapatid ni Mizan at ang nobyo nitong inakala nilang fiant. Itinulak nila si Hyunjong at sinisi siya dahil sinira ang larawan. Humingi ng bayad, pambayad kay Hyunjong. Walang dalang pera si Hyunjong. Agad na nagbayad muna ang ina at binigyan si Hyunjong ng nabiling inumin patawad. Naisip niyang hindi siya marunong umintindi ng sitwasyon nitong mga nakaraang araw, ay dinala niya ang kanyang anak upang abalahin si Hyunjong. Nagpasya siyang huwag muna pumunta sa Gifi sa pagkawala ng bata. Naalala ni Hyunjong na laging mayroon siyang guni-guni. Akala niya tinawag siya ng bata na tatay. Ibinunyag ni Coach Miso na ang bata at ang ina ay nasa kalapit na supermarket. Agad na tumakbo si Hyunjong. Nakita niya ang ina na nagsusquat para lang patahanin ang umiiyak na bata. Nagpakita si Hyunjong at itinuro ang mali sa kanyang postura at binuhat ang bata. Nang ginawa ni Hyunjong ang tamang squat, tumigil sa pag-iyak ang bata sa isang kakaibang paraan. Napaiyak ang ina nang makita ito. Pagbalik sa Gifi, humingi ng paumanhin ulit kay Hyunjong. Hindi na intindihan ni Hyunjong ang taong nagsinungaling at nagkamali ay malinaw na ako. Natawang pilit ang ina matapos maging ina. Tuwing hindi niya naaasikaso ng mabuti ang anak, pakiramdam niya ay kasalanan niya. Ang pagpunta niya sa Gifi ay para lang pansamantalang makatakas sa anak, makatakas sa papel ng pagiging ina. Pinaalalahanan ni Hyunjong na hindi sa kanya ang problema, kundi sa masyadong malikot ang bata ay at hindi na kailangang sisihin ng ina ang sarili upang maibsan ang sobrang enerhiya ng bata. Nagdagdag si Hyunjong ng isang fitness area para sa mga bata sa Gifi. Tumulong ang ina sa pagpapalaganap. Hindi nagtagal, dumating ang mga bata mula sa cultural center. Habang nasa training area ang bata, nagkaroon ng bihirang pagkakataon ang ina na mag-isa at humigo ng malamig na iced coffee sa ibang lugar. Nakatanggap si Mizan ng regalo mula sa kasamahan niyang si Jejin para sa kanyang honeymoon, isang mataba at kaibig-ibig na stuffed animal. Sinadya ni Jejin na tuksuhin siya at sinabing ang hayop ay kamukha ni Mizan. Labis na nahiya si Mizan. Mabuti na lang at agad na hinarap ito ng manager at itinalaga si Mizan na
namamahala sa nalalapit na live G event si Jejin, na naiinggit sa loob ay muling nagbitaw ng paninira sa harap ni Mizan, nagpumilit na ang CC camera ay magpapalaki ng mukha sa oras na iyon. Makikita ito ng ex-boyfriend niya mga kaibigan at kamag-anak na iisip ang eksenang makikita ng ex-boyfriend niya ang kanyang pangit na anyo. Nagdesisyon si Mizan na mula ngayon ay iwasan na niya ang mga pagkain na maihari na, hindi naniwala si Hinjong sa kanyang determinasyon kaya tumaya si Mizan sa kanya na kung hindi siya makakaiwas, siya ay sasayaw sa telebisyon at kung magtagumpay siya kailangang kumain ni Hinjong ng paborito niyang tteokbokki na ayaw nito. Kasama niya tinanggap ni Hinjong ang hamon. Nagpasya rin si Mizan na magsumikap ng gabing iyon. Nagsulat siya sa kanyang diary ng pagtalikod sa mga pagkain na maihari na. Sumumpa siyang itatala ang kanyang paglalakbay sa pagpapalaya ng sarili mula sa mga pagkain na maihari na. Itinapon niya ang lahat ng pagkaing maihari na sa bahay. Binalaan ang kanyang kapatid at ang nobyo nito na mula ngayon ay ipinagbabawal ang mga pagkaing maihari na sa bahay. Ngunit ang pag-iwas sa pagkain na maihari na ay hindi madali. 70.7% ng pagkain sa mundo ay gawa sa harina na aamoy ang mabango. Tteokbokki mula sa kantina ng hina ang buong katawan ni Mizan upang maiwasan ang tukso. Dali-daling tumakbo si Mizan palabas ng kantina. Niyakap niya ang 8 salad ng gulay at bumulong. Biglang lumitaw ang isang piraso ng garlic bread sa salad. Dali-daling tinakpan ni Mizan ang tinapay sa kanyang guni-guni. Lumitaw ang mukha ni Hinjong sa tinapay. Tinawag niya si Mizan na alipin ng carbohydrates. Patuloy na nakabuka ang bibig at nangangantyaw. Nakikipaglaban siya sa tinapay sa kalesa. Yeway, nakita ni Mizan sa loob ng locker room ang isang platong may mainit na munggo cake. Sa pagkakataong ito muling lumitaw ang ilusyon ni Hinjong bilang isang demonyo na nang-aakit sa kanya na kumain ng cake, habang ang sarili naman ni Mizan ay naging anghel na naghihikayat sa kanya na maging matatag laban sa mga pagkain na may harina. Ang demonyo at ang anghel ay walang tigil na nagtalo. Patuloy na umiling si Mizan at bumulong na hindi niya alam kung sino ang susundin. Nakita ang nakakabaliw na eksena ni Mizan kumuha ng isang piraso ng cake, ang ginang sa gifit at inilagay sa bibig niya, ngunit ibinato ni Mizan ang chopsticks sa lupa. Tagumpay sa tukso ng demonyo at pagkatapos ay hinanap si Hinjong upang humingi ng paliwanag bakit sa isang sagradong lugar tulad ng gifit ay may munggo cake. Hindi ito pinansin ni Hinjong. Cake lang naman. Patuloy na nagreklamo si Mizan. Nagalit din si Hinjong. Sinisi si Mizan dahil sobrang sensitibo dahil sa pag-iwas sa harina. Nag-away sila ng malakas sa gifts. Pag-uwi sa gabi nagreklamo si Mizan sa kapatid tungkol sa away. Bigla siyang nakaamoy ng jajangmyeon mula sa sala. Tiningnan niya at totoo, napalihim na kumakain ang kanyang kapatid at nobyo sa likod niya. Nagalit si Mizan. Biglang nag-text si Hinjong na kasalanan ni Mizan ang lahat. Sumigaw si Mizan nang baliw na takot ang kapatid at mabilis na itinapon ang noodles kaya't 7 araw na ang lumipas ngayon na hindi siya nakakain ng harina. Isang live streaming star ang dumating sa kumpanya. Makakasama siya ni Mizan sa live selling. Bago makipagkita nangako si Mizan sa manager na magpapakita ng magandang asal. Ngunit pagdating nakita ang budget na dala ng star, muling nagwala si Mizan. Habang nagmi-meeting ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mahiwagang budget. Hindi niya sinasadyang nasabi ang nasa isip niya. Ang budget ay hindi dapat punitin at kainin, kundi dapat isausaw sa cream cheese at sarsa para mas masarap. Pagkatapos sinisi ng manager si Mizan, nalulungkot siya nang biglang nagdagdag pa ng panggatong ang kasamahan niyang si Jejin. Sinabi niya na talagang pumayat ang mukha ni Mizan. Dati parang malaking bilog na tinapay, ngayon ay parang maliit na siopao nang makita si Jejin na naglabas ng siopao bilang paglalarawan. Muling nabaliw si Mizan. Naglilimit si Miran tungkol sa mga paraan ng pagkain ng mandu at inilagay ang mandu sa palad ni Taisuo at dinuro. Kinabukasan, nagdala si Jejin ng bagong bajel mula sa horno para sa mga kasamahan, ngunit wala para kay Miran. Nagdahilan siyang nagdadieta si Miran at hindi pwedeng kumain ng harina at hindi maaaring sumuway sa bawal. Tumango si Miran ng pilit, ngunit sa kalooban, naglalaway na siya sa bajel. Sa kanyang guni-guni, tila iniaabot ng manager ang bajel sa mesa para sa kanya. Inakala ni Miran na totoo ang guni-guni at buong lakas na kinuha ang bajel ng manager. Paglabas niya ng pinto, inagaw ng magnanakaw ang bajel. Sa kabutihang palad, dumating si Yunjoong sa oras at agad na humabol para bawiin ito. Sinabi niya kay Miran na tingnan kung nawawala ang pera sa kanyang bulsa. Akala ni Yunjoong pera ang nasa bulsa. Nakita niya ang bajel sa bulsa. Narinig ang malakas na iyak ni Miran. Bigla niyang ibinigay ang bajel kay Miran. Sa kakaibang paraan, hinikayat siyang kainin na ang harina na matagal nang nawalay. Biglang napaiyak si Miran dahil sa damdamin. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula ang live stream ni Miran at ng celebrity. Sa harap ng kamera, mukhang maganda si Miran. Pinagsayaw niya ang celebrity, gumawa ng ritmo at tinapos ang pustahan kay Yunjoong. Si Miran ay nasa magandang kalagayan at matagumpay na natapos ang live stream na gawain. Habang nalulunod sa kagalakan, nakita niya ang mensahe na kalalabas lang na ipinadala ng kanyang ex-boyfriend at agad itong binawi. Hindi napigilan ni Miran ang pagkamausisa, hindi alam kung ano ang ipinadala ng ex. Iniisip ang tungkol dito. Bumibilis ang takbo niya sa treadmill at sa huli ay nag-overload ito at nasira. Pinayuhan ng teknisyan si Yunjoong na gamitin ang pagkakataong ito para magpalit ng bagong treadmill at kung maaari, palitan na ang lahat ng lumang kagamitan ng IFE. Ngunit sa kasalukuyan ay kulang sa pondo ang IFE at hindi kayang palitan ang lahat ng kagamitan. Sa sandaling ito, nagbigay ng ideya si Miran. Sa palagay niya, ang agarang pangangailangan ay pataasin ang kakayahan sa pag-ehersisyo ng kasalukuyang mga miyembro upang maging buhay na simbolo sila ng IFE. Sa kasalukuyan, hindi kakaunti ang mga matatag na miyembro. Ngunit itinuturing nilang social lounge ang IFE
Sik, pumupunta sila rito, hindi para mag-ensayo, kundi para makipagkaibigan. Kaya naman, iminungkahi ni Miran na magbenta ng mga training course sa kasalukuyang mga miyembro upang madama ng lahat ang kakayahan ng trainer at sa gayon ay seryosong mag-ensayo. Agad na tinanggap ni Yoon ang ideya, nagpa siyang magbigay ng 30% na diskwento at siya mismo ang magturo ng mga training course. Ngunit ang mga pumupunta sa Gifig ay mga lalaking balbon, mangmang o matatandang babae na mahina ang pandinig. Pilit na nag-anunsyo si Yoon, ngunit walang nagpatala sa kanyang kurso. Ang mga miyembro ay inaalipusta ni Yoon, ngunit nakikinabang. Alam ni Miran ang kakayahan niya at voluntaryo siyang tumulong. Tinarget niya ang 3 babae na madalas pumunta sa GIF sa harap ng mga babae. Ipinakita ni Miran ang mga larawan na naghahambing bago at pagkatapos mag-ensayo. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga babae na magpatala sa 24 paghahati 7 life management package ni Yoon. Ngunit hindi naniwala ang mga babae. Iginiit na si Miran ay nag-edit lang ng larawan o tumatanggap ng komisyon mula kay Yoon. Habang malungkot sina Miran at Yoon, ang isa sa mga babae, si Junhee, ay palihim na nagpatala ng walang paalam sa ibang mga babae. Sa gitna ng kagalakan, napansin ni Yoon na magaspang ang palad ni Miran. Binigyan niya ito ng isang tubig ng dekalidad na hand cream at pinaalalahanan siyang bigyang pansin ang pagpapabasa sa kamay. Kinabukasan, sinimulan ni Yoon ang kanyang fitness lecture kay Junhee. Nang matapos ni Junhee ang kanyang pag-ensayo, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Yoon para mag-ensayo para sa sarili niya. Ngunit patuloy na bumalik si Junhee at tinanong si Yoon ng kung ano-anong bagay. Dahil tinawag itong 24-hour life management, napilitan si Yoon na maging parang isang katulong, sinasagot ang bawat tanong ni Junhee. Mula noon, si Junhee ay sumusunod kay Yoon na parang anino. Pagod na pagod si Yoon, halos tumugo na ang tenga sa pakikinig sa pagdaldal ni Junhee. Hindi pa roon natatapos, kusaring nilinis ni Junhee ang opisina at nabasag ang paborito niyang championship trophy. Nawala ang bahagi ng dibdib ng bodybuilding statue sa tropeo. Parang dinudurog ang puso ni Yoon na para bang nabasag ang sarili niyang dibdib. Hindi na niya kayang magpatuloy pa. Nang araw na iyon, tumawag si Junhee para ayain si Yoon sa isang restaurant. Balak niyang ilibre siya ng masarap na pagkain. Balak ni Yoon na pagkatapos kumain, kausapin niya ang babae ng diretsyo na kung patuloy siyang didikit, wala na siyang sariling espasyo. Ngunit habang kumakain, biglang tinakpan ni Junhee ng pitcher ng tubig ang kanyang mukha. Tila natatakot na makilala ng kung sino. Nalaman ni Yoon mula kay Junhee. Ang lalaking kumakain sa malapit na restaurant ay ang asawa niya. Nagtataksil ang lalaki. Ayaw ni Junhee na mahuli kaya humingi siya ng tulong kay Yoon para pagtakpan siya. Nang makita ang lalaki na papalapit, mabilis na idinikit ni Yoon ang ulo ni Junhee sa plato ng pagkain. Pagkatapos, hindi maunawaan ni Yoon kung bakit ang asawa ang nagtataksil. Ngunit si Junhee ang nagtatago na parang siya ang may kasalanan. Ipinaliwanag ni Junhee na para sa buhay at kinabukasan ng kanyang anak, hindi pa siya maaaring makipagdiborsyo, kaya kailangan niyang magpanggap na walang alam. Sa totoo lang, alam ni Junhee na nakakagulo siya kay Yoon, ngunit ayaw lang niyang umuwi. Sa bahay, kailangan niyang harapin ang kahiyahiyang asawa. Pinapanood ang asawang kumakain ng luto niya, nakasuot ng damit na binili niya, ngunit nakikipagtalik sa ibang babae sa likod niya. Hindi napigilan ni Junhee ang kanyang galit. Para kay Junhee na may edad na, ang gising ni Yoon ang tanging lugar na pinupuntahan niya pagkatapos umalis sa bahay. Napakamaalalahanin ni Yoon, araw-araw siyang nagtatanong tungkol sa pagkain, tulog, at maliliit na detalye ng kanyang buhay. Talagang naantig si Junhee. Nang masaksihan ang tahimik na pagtitiis ni Junhee, nakaramdam ng hirap at pagkabalisa si Yoon. Upang tulungan si Junhee, hindi na siya nakaramdam ng pagkainis, kundi kusa siyang pumunta at tinuruan siya ng karagdagang ehersisyo. Tinuruan niya si Junhee na gamitin ang resistance band na parang buhay. Kung masyadong hihilain ang gumagamit ang band, magre-reaksyon ito ng pabalik. Tanging kapag bahagyang pinaluwag ang band ay tama ang epekto sa kalamnan. Naunawaan ni Junhee ang ibig sabihin ng trainer na si Yoon. Iminungkahi niya na dahan-dahan niyang iwanan ang masamang asawa. Ayon kay Yoon, sinimulan ni Junhee na subukang hilahin ang resistance band. Tulad ng sinabi ni Yoon, mahirap hilahin ang band at hindi rin madaling bitawan. Nangako si Yoon na tutulungan si Junhee hanggang sa makaya niyang bumitaw. Bahagyang umiling si Junhee. Kahit na masama ang kanyang asawa, naging pamilya na sila at magkasama ng nanirahan sa loob ng higit 35 taon, kaya hindi madaling bumitaw. Sa harap ng mga kababaihan sa Giving, laging nagpapakita si Junhee ng optimismo. Ngunit nang matapos ang workout nila ng araw na iyon, aksidenteng nakita ng tatlo ang asawa niyang kasama ang kanyang kabit. Alam ni Junhee na iyon ang kabit, ngunit lunok-laway lang siya sa galit. Humingi pa ang asawa ng labis, inutusan ang asawa na magluto ng dagdag na 8 treasure porridge na gusto ng kabit. Sa isang iglap, hindi na nakapagpigil si Junhee, ibinigay ang handbag sa kanyang mga kasamahan, nag-warm up ng ilang sandali at lumapit upang sunggaban ang kwelyo ng tarantadong iyon at murahin siya. Mabait siyang tinuring ang asawa bilang tao, ngunit tinuring lang siya nito bilang kusinera ng restaurant. Sumumpa si Junhee na mula sa sandaling ito, tatalikuran na niya ang hamak at walang silbing lalaking ito. Tamang-tama, inabot ni Yoon ang resistance band kay Junhee at kinuha niya ang band at hinataw ng malakas sa mukha ng tarantadong lalaki. Nang makita ito ng dalawang babae, agad nilang hinigpitan ang hawak sa lalaki upang makaganti ng husto si Junhee. Akmang tatakas ang tarantadong lalaki, ngunit
tinisod siya ni Miran at natumba. Napilitan siyang tumakas ng kahiyahiya sa ilalim ng mapanghamak na tingin ng lahat para ipagdiwang ang tagumpay ni Junhee laban sa tarantadong lalaki kinagabihan. Inanyayahan ni Yoonjoong ang mga kababaihan sa Gifi na magdiwang. Balak uminom ni Miran ng alak, ngunit inilagay ni Yoonjoong ang kamay niya sa kamay ni Miran na kung inumin ni Miran ang basong ito, kailangan niyang mag-squat ng 100 beses. Ayaw ni Miran sirain ang kasiyahan kaya inubos niya ang alak. Hindi rin nagpatalo si Yoonjoong, hinila ang upuan at pinagsabay si Miran sa pag-squat at pag-inom pa. Sa masayang tawanan ni Miran at ng mga kababaihan, napakaganda ng atmosfera ng 24-hour GV ng gabing iyon. Kamakailan, ipinagmalaki ni Miran sa kanyang nakababatang kapatid ang hand cream na regalo ng trainer. Hindi niya inaasahan na makikita niyang umiiyak ng husto ang kanyang kapatid na may maputlang mukha. Nakipaghiwalay lang ang kanyang kapatid sa kanyang boyfriend at balak niyang itapon ang lahat ng gamit na may kaugnayan sa kanyang ex-boyfriend. Nakita niya ang kanyang kapatid na nalulunod sa sakit ng pag-ibig. Hinila agad ni Miran ang kanyang kapatid sa GV. Naniniwala siyang magiging katulad niya ang kapatid na gagamitin ang pag-ehersisyo para makalimutan ang sakit. Sa harap ng kanyang kapatid, nagpakita si Miran ng pagyayabang. Kinuha niya ang 0 kilo dumbbell na higit sa kanyang kakayahan at nagkamaling gamitin ang chest press machine bilang arm machine. Patuloy siyang nagmayabang sa harap ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng buong araw ng pag-ehersisyo, lubos na nakalimutan ng kapatid ang tungkol sa pag-ibig. Kinumpirma niya na ang pag-gym ang talagang pinakamahusay na paraan para makalimutan ang sakit ng pag-ibig. Nagdala si Miran ng chicken brace na may sauce. Bawat isa sa kanila ay may isang bahagi. Dahil sa malapot na sauce, ang chicken brace na dating matabang ay biglang naging kasing sarap ng maanghang na rice cake. Pag-uwi ng dalawang magkapatid mula sa Gifi, nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na nagtutulak ng junk cart. Nag-alok silang tumulong sa pagtulak ng cart. Habang nagtutulak, biglang nakita ni Miran na tila dumaan ang kanyang ex-boyfriend. Sa sobrang reflex, mabilis na kinuha ni Miran ang karton sa cart at itinakip sa kanyang sarili. Ngunit dahil natatakot na makita ng ex, humingi pa siya ng tulong sa kanyang kapatid na magtanong para sa kanya. Nais niyang malaman kung ano ang laman ng mensahe na ipinadala at binawi. Nang makita ang kanyang ate, biglang naunawaan ng kapatid na hindi pa pala talaga nakakalimutan ng ate niya ang kanyang ex. Biglang napaupo sa lupa si Miran. Ang kalyo sa kanyang kamay dahil sa pag-ehersisyo ay nagasgasan din sa sandaling iyon. Kumagulhol si Miran na pagtantong hindi pa niya pala talaga binitawan ang nakaraan. Sa kalaliman ng gabi, bumalik si Miran sa Gifi. Inilatag ang magaspang niyang palad sa harap ni Yoonjoong at umiyak. Mahinang napabuntong hininga si Yoonjoong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay na mahirap itago. Laging sinasabi ni Yoonjoong na ang sports ay kayang baguhin ang buhay. Ngunit sa tagal ng kanyang pag-ehersisyo, hindi pa rin niya makalimutan ang sakit ng pag-ibig. Kaya ngayon, balak na ni Miran na huminto at tuluyan ng talikuran ang pag-ehersisyo. Sa loob ng ilang araw pagkatapos noon, hindi pumunta si Miran sa Gifi. Alam ni Yoonjoong na si Miran ay nasa yugto ng pagkawala ng gana sa pag-ehersisyo. Upang hikayatin siyang magpatuloy, si Yoonjoong ay naging parang isang stalker nitong mga nakaraang araw. Patuloy na nagpapadala ng iba't ibang mensahe kay Miran. Nag-isip siya ng lahat ng paraan at nagpanggap pa nga siyang nagpadala ng pera. Nagbabalak na linlangin si Miran na bumalik sa Gifi. Ng araw na iyon, biglang bumalik si Miran. Inakala ni Yoonjoong na epektibo ang kanyang panghihikayat. Ngunit, hindi niya inaasahan na pumunta lang si Miran para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Nagpatuloy si Yoonjoong sa panghihikayat. Umaasa siyang malalampasan ni Miran ang yugto ng pagkawala ng gana sa pag-ehersisyo. Nang makita niyang desidido ang kabilang panig na umalis, inilabas ni Yoonjoong ang kanyang panghuling alas. Hiningi niya kay Miran na samahan siya sa huling araw. Kung pagkatapos ng isang araw ay ayaw pa rin mag-ehersisyo ni Miran, hindi na siya muling manggugulo. Para makawala sa nakakainis na si Yoonjoong, pumayag si Miran. Dinala ni Yoonjoong si Miran sa shooting range, umaasang makakalimutan niya ang ex niya at ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagbaril. Ngunit, sunod-sunod na 0 beses na tumama sa target ang mga putok ni Miran. Dinala naman siya ni Yoonjoong sa basketball court. Hindi niya inaasahan na sa isang galaw lang ni Miran ay eksaktong nakasali ang bola sa ring. Kaya niyang paikutin ang bola ng napakabilis gamit ang isang daliri. Lubos na naguluhan si Yoonjoong. Sino ba talaga si Miran? Noong nagpapahinga, patuloy pa rin ang paniniwala ni Yoonjoong. Naniniwala siyang kapag nagbago ang katawan, magbabago rin ang buhay. Napangiti lang ng mapait si Miran, ikinuwento ang kanyang istorya kay Yoonjoong. Magaling siyang bumaril at mag-basketball dahil sa pagnanais na mahalin. Noong kolehiyo, ang lalaking gusto niya ay may paghanga sa isang babaeng shooter. Iniisip na ang mga babaeng marunong bumaril ay astig. Dahil sa isang sinabi niya, nagsimula si Miran na mag-practice ng pagbaril ng husto. Ngunit nang masigla niyang ipinagmalaki ang kanyang mahusay na tagumpay sa lalaki, nagbigay ito ng iba't ibang dahilan para tanggihan siya. Noon lang nalaman ni Miran na ang babaeng shooter lang pala ang gusto niya. Nang malapit na siyang magtapos, nagkagusto ulit si Miran sa isang lalaking mahilig sa basketball. Para mapalapit sa kanya, nagpractice siya ng basketball hanggang sa siya ay manghina. Inakala niyang magbubunga ang kanyang pagsisikap, ngunit hindi niya inaasahan na may girlfriend na pala ang lalaki. Ang girlfriend ay maliit ang katawan at may mahinang boses, nakabaliktaran ni Miran. Tinawag pa ng lalaki ang girlfriend na kaibig-ibig na bata at tinawag si Miran na malakas na babae. Kahit ang pag-gym niya ngayon ay para lang sa ex-boyfriend niya. Umiiyak si Miran habang nagkukwento. Ayaw na niyang magpakumbaba pa para sa pag-ibig ng lalaki. Ituring na lang na hindi na siya magiging bida sa kwento ng iba sa buong buhay niya. Ang pagtalikod ni Miran ay nagpaalala kay Yoonjoong sa kanyang nakaraan. Sa isang paligsahan sa bodybuilding noon, runner-up lang ang napanalunan ni Yoonjoong at napagalitan siya ng husto ng manager ng dating Gifi. Ang dating manager ay kasama
kasalukuyang komatose sa ospital. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin si Yoon-jong. Nangako siyang magiging iba siya sa manager, hindi niya pababayaan ang sinuman sa mga miyembro. Nang araw na iyon, tumawag ang ospital, gising na ang dating manager. Pumunta ang ibang trainer sa Gifi, kasama ang mga matagal ng miyembro para bumisita. Si Yoon-jong lang ang hindi pumunta. Ang tanging gusto niyang gawin ngayon ay tulungan si Miran na malampasan agad ang yugto ng pagkawala ng gana. Sa pag-iisip sa kanyang filosofiya sa buhay na huwag sumuko, naglakas loob si Yoon-jong na mangako na hindi niya pababayaan si Miran. Akmang susuko na si Miran sa lahat at makikipag-hamburger sana sa mga kasamahan. Hindi niya inaasahan na lalabas si Yoon-jong sa ilalim ng gusali ng kumpanya na numpa na poprotektahan niya si Miran hanggang sa huli umaasang bibigyan niya siya ng huling pagkakataon. Hindi alam ng mga kasamahan ang nangyayari, inakala nilang si Yoon-jong ang bagong boyfriend ni Miran kaya nagkagulo sila sa panunukso. Upang maiwasan ang karagdagang pagkalito, napilitang pumayag si Miran sa kahilingan ni Yoon-jong. Dinala ni Yoon-jong si Miran sa pag-akyat sa bundok. Maingat niyang sinaliksik na sa lahat ng lalaking gusto ni Miran ay walang mahilig sa pag-akyat sa bundok. Sa pang-uto at paghila ni Yoon-jong, umakyat si Miran na may hindi gaanong masayang mukha. May wishing rock tower sa bundok. Naglagay muna si Yoon-jong ng isang bato, nagdarasal na malampasan ni Miran ang yugto ng pagkawala ng gana sa pag-ehersisyo. Ngunit, basta na lang naglagay si Miran ng isang bato at agad na gumuho ang buong rock tower. Mukhang ayaw din ng langit na matupad ang kanyang hiling. Kinuha ulit ni Yoon-jong ang homemade lunchbox. Nasa loob nito ang chicken braised sushi at puting tofu, umaasang madaragdagan ang protein ni Miran. Ngunit, hindi niya inaasahan na iiyak si Miran at tatakbo palayo. Hinabol siya ni Yoon-jong. Nakita niya itong nakatayo sa bingit ng bangin at patuloy pa itong nagsabi kay Yoon-jong na huwag na siyang pansinin. Sa sobrang reflex, inakala ni Yoon-jong na gusto ni Miran magpakamatay kaya nagmamadali siyang nagpayo at nagbigay ng pampalakas ng loob. Nang makita si Yoon-jong na papalapit, hindi na naipagtanggol ni Miran ang sarili kaya napilitan siyang magsalita ng katotohanan. Masakit lang ang tiyan niya at hindi niya gustong magpakamatay. Nang makita ni Yoon-jong ang dumi malapit sa bangin, nalaman niya kung ano ang nangyari. Nagmamadali si Yoon-jong na tumakbo palayo habang nakatakip ang ilong. Nang umalis si Miran sa bangin, pumita si Yoon-jong ng halamang gamot laban sa pagtatae para sa kanya. Nagtataka si Miran kung bakit Yevheng lamang ang iniwan niya, ngunit itinuturing niya itong katapusan na ng mundo. Mahinahon na ikinuwento ni Yoon-jong ang kanyang sariling istorya. Para sa kanya, ang pag-iwan sa Gifi ay katumbas ng pagtalikod ng buong mundo sa kanya. Noong ipinanganak si Yoon-jong, iniwan siya ng doktor dahil sa kanyang mababang timbang. Noong bata pa siya, iniwan din siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pagiging sakitin. Isang araw, nakilala ni Yoon-jong ang dating manager. Para makawala sa kanyang mahinang katawan at hindi na iwanan pa ng iba, sinimulan ni Yoon-jong ang kanyang maraming taong paglalakbay sa pag-ehersisyo sa ilalim ng gabay ng manager. Ngunit nang akala niya ay sapat na siyang malakas, iniwan naman siya ng kanyang ex-girlfriend. Naghirap siyang manalo sa runner-up sa bodybuilding, ngunit iniwan naman siya ng manager na nagligtas sa kanya. Nang tumalikod ang buong mundo kay Yoon-jong upang patunayan na kaya niyang maging matatag, nagdesisyon siyang maging mas malakas. Nagpasya siyang ituloy ang bodybuilding hanggang sa huli. Gusto ni Yoon-jong gamitin ang kanyang istorya para hikayatin si Miran. Ngunit nakita ni Miran ang kalungkutan sa kanyang puso. Totoo na dahil sa pag-ehersisyo, bumuti ang mga kalamnan at pisikal na lakas ni Yoon-jong, ngunit ang pilat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Hindi pa rin niya kayang pakawalan ang mga taong tinalikuran siya. Pinayuhan ni Miran si Yoon-jong na makipagkita sa dating manager. Kung nalampasan niya ang sakit sa kanyang puso, maniniwala siya na kaya rin niyang gumaling sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap. Dahil sa mga salita ni Miran, nagdesisyon si Yoon-jong na dalhin ang championship trophy para makita ang dating manager. Ang tropeyong ito ay nagpapatunay sa kanyang pisikal na kalagayan at sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Nang makita ito, ipinaliwanag ng dating manager ang dahilan ng pag-iwan niya kay Yoon-jong. Lumabas na noong panahong iyon, may foreigner trainer na nagpakita ng interes kay Yoon-jong at gustong ipaubaya ng manager si Yoon-jong sa kanila para sanain. Nangako silang tutulungan si Yoon-jong na makamit ang kanyang buong potensyal. Para sa kinabukasan ni Yoon-jong, pinili ng manager na paalisin siya sa Gifi na iyon, umaasa siyang makarating siya sa mas malawak na mundo. Kaya, pagkatapos manalo ni Yoon-jong ng runner-up, sinadya ng manager na magsalita ng malulupit na salita para makabitiw na siya. Nang umalis siya sa maliit na mundo, nakatanggap siya ng formal na pagsasanay sa Amerika. Tunay nang nanalo si Yoon-jong ng gintong medalya. Ngunit ngayon, gusto ng manager na bumalik si Yoon-jong sa kanyang posisyon at hindi manatili sa hopeless Gifi na ito. Pinunasan ni Yoon-jong ang kanyang luha. Hindi siya aalis. Ang 24-hour Gifi ang kanyang pinili at tahanan. Pagbalik sa Gifi, biglang nakita ni Yoon-jong ang iniwang diary ng manager. Sa loob, puro larawan niya habang nag-ehersisyo, diet menu, at mga clipping ng balita tungkol sa kanyang mga napanalunang parangal sa loob ng ilang taon. Biglang naunawaan ni Yoon-jong na hindi pala siya iniwan ng manager. Nang maisip ito, nagpadala si Yoon-jong ng mensahe sa manager. Pinayuhan siyang magsimula ng mag-ensayo para sa rehabilitation ngayon. Nag-ayos din siya ng detalyadong training schedule. Habang nagsisimula ang rehabilitation ng manager, unti-unting gumagaling din ang sugat ni Yoon-jong. Kinagabihan, tinawagan niya si Miran at ikinuwento ang pagkikita nila ng dating manager. Sinabi niyang hihintayin niya si Miran, hihintayin maging ayos siya at sabay silang magsisimulang muli. Naglakas loob si Miran na makipagkita sa kanyang ex-boyfriend at hiningi niya na huwag na siyang magpadala ng walang kabuluhang mensahe.
gusto ng ex na bumalik, umaasa siyang maunawaan ni Miran ang hirap na dinaranas niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpakumbaba si Miran at mariin siyang tumanggi. Ayaw niyang malaman ang hirap ng kanyang ex-boyfriend at lalong ayaw na siyang masaktan pa. Buong desisyon siyang nagpaalam. Bumalik si Miran sa Gifig, hindi niya inaasahan na liliparin ng hangin ang kanyang sombrero at mapunta sa singboard ng Ifig. Hindi maabot ni Miran. Kaya, niyakap ni Yoon ang bewang niya mula sa likuran, binuhat siya para madaling makuha ang sombrero. Sa sandaling nagkaharap sila ni Yoon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Miran. Nang araw na iyon, may dumating na espesyal na bisita sa Gifig na kilala ni Yoon na ito ang ex-girlfriend niya na hindi niya makalimutan, si Kang Soo, na may maputing kutis at magandang pangangatawan. Isang sikat na hot girl kamakailan. Hanggat nakasuot siya o dadaan sa isang tindahan, nagiging check-in point na. Labis na natuwa si Miran, pinayuhan si Yoon na panatilihin ang miyembro na si Kang Soo para sa libreng advertisement ng Gifig. Ngunit walang emosyon si Yoon, hindi lang niya pinanatili si Kang Soo, kundi inakala pa niyang masyado siyang nakakaagaw ng pansin na nakakaapekto sa pag-ehersisyo ng ibang miyembro. Upang ayusin ang Gifig, naglagay si Yoon ng bagong patakaran. Ipinagbawal niya ang pagsusuot ng magarbo na damit at heavy makeup habang nag-ehersisyo at lalong ipinagbawal ang pagdadala ng personal na damdamin. Hindi inaasahan na paglabas pa lang ng patakaran, sabay-sabay na nagprotesta ang mga miyembro. Nagpahiwatig pa si Kang Soo na si Yoon ang nagdadala ng personal na damdamin. Nang pribado, diretsahang ipinahayag ni Kang Soo na hindi siya aalis upang kusa siyang umalis. Pinilit siya ni Yoon na magbuhat ng weights na nung pa na ibabalik niya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Sila ay magkasintahan noon. Nang maghiwalay sila noon, nagsalita si Kang Soo ng malulupit na salita dahil sa biglaang pagtanggi ng kanyang boyfriend. Sa laban na iyon, talagang natalo si Yoon at nawala ng gintong medalya. At ngayon, ginagamit ni Yoon ang mabigat na weight para saktan ang kanyang ex-girlfriend. Hindi niya inaasahan na kaya ni Kang Soo ang bigat. Sa sandaling ito, hindi na rin maintindihan ni Yoon kung bakit bumalik ang kanyang ex. Nang makita sina Yoon at Kang Soo na magkasundo, pinuri ng mga miyembro ang magandang pares. Si Miran lang ang may masamang mukha dahil sa kalungkutan, hindi niya mapigilan ang tukso at kumain ng isang piraso ng maanghang na rice cake. Kinabukasan, nagrereklamo siya dahil sa pamamaga ng kanyang mukha dulot ng rice cake. Nakita ni Miran ang isang lalaki na nakikipag-ugnayan ng malapit kay Kang Soo. Inakala ni Miran na si Yoon iyon hanggang sa humarap ang lalaki. Noon niya lang nakilala na si Jae-ho pala iyon mula sa Gifig sa tapa. Si Jae-ho, na uhaw sa laman ay nagkunwaring tumutulong magpagpag ng alikabok para makipaglandian, ngunit pinigilan siya ni Kang Soo. Para maagaw si Kang Soo, pumunta si Jae-ho sa Gifig ni Yoon at nagpatala agad sa 1-year membership package. Bago umalis, pinagsabihan pa niya si Yoon na kalimutan na ang balak kay Kang Soo. Gabi na, hawak ni Yoon ang litrato ni Miran na patagong kumakain ng rice cake at kinwestiyon siya. Nabigla si Miran na pagtantong ipinagkanulo siya ng kanyang magiging bayaw. Walang habag si Yoon, pinarusahan si Miran na mag-squat ng 50 beses. Akmang magdadahilan si Miran, biglang may yumakap sa bewang niya mula sa likuran. Naaalala ni Misan si Hinsong biglang lumakas ang tibok ng puso niya, pero nang lumingon siya, si Kanso pala si Kanso ay bumulong kay Misan na may punit ang kanyang leggings dahil walang nakapansin. Tinakpan ni Kanso ang likod ni Misan at dinala siya sa dressing room. Talagang may malaking butas ang leggings. Agad binigay ni Kanso ang sarili niyang mamahaling pantalon kay Misan. Nahihiya si Misan pero naging napakapalad ni Kanso, pusa siya. Nag-alok na makipagkaibigan kay Misan pagkatapos nilang mag-add sa social media. Nalaman ni Misan na si Kanso ay hindi lang isang hot girl kundi isa ring best-selling author. Nagtataka si Misan bakit ang sikat na hot girl ay nagpupunta sa Gifig na walang gaanong tao. Habang nag-iisip siya, nakita niya na may paparazzi na palihim na kumukuha ng litrato ni Kanso. Wala siyang imik. Ibinato agad ni Misan ang basketball sa kanya. Hindi inaasahan, mas naging agresibo si Kanso. Direkta niyang dinaganan ang paparazzi ng gabing iyon. Para magpasalamat, inanyayahan ni Kanso si Misan na kumain. Patuloy niyang sinasalina ng alak si Misan habang kumakain. Nalasing si Misan at nawala sa sarili. Walang patid niyang ikinuwento ang kanyang miserable at walang kabuluhang one-sided love. Naalala ni Kanso ang kanyang broken relationship kay Hinsong noong sila pa laging nag-gym. Si Hinsong, para sa kanyang katawan at mga kompetisyon, tinanggihan niya ang birthday cake na inihanda ng kanyang nobya. Sa gitna ng panonood ng pelikula, umalis siya para uminom ng protein powder. Sobrang abala siya sa pag-ensayo. Nakalimutan na niya ang kaarawan ng kanyang nobya. Para kay Kanso, ang kanyang nobyo ay isang bodybuilder na walang kompromiso, kaya bago ang araw ng kompetisyon, masasamang salita ang sinabi niya. Sinadya niyang saktan si Hinsong. Ngayon, pinapayuhan ni Kanso si Misan. Huwag na huwag kang iibig sa isang bodybuilder. Hindi alam ni Misan. Ang pangunahing karakter sa kwento ay si Hinsong. Lasing siya at idineklara niya pa, wawasakin ko ang walang silbing dibdib ng mga bodybuilder na iyan. Nang kinabukasan, nagising siya. Nagsisi si Misan na alala niya ang tungkol sa blind date na inayos ni Kanso kahapon at pumayag siya agad habang lasing nang hindi nag-iisip. Dahil nangako na, hindi na niya mababawi, ikiniling lang si Misan at pumunta sa coffee shop. Nakita ni Misan ang isang matabang lalaking nakapulang t-shirt na
naghihintay ng kung sino sa tingin niya ito na ang inayos niyang blind date dahil sinabi ni Kanso na bagay na. Bagay sila kakaiba ang matabang lalaki dumating si Misan sa tamang oras. Pero ininsulto siya ng matabang lalaki sinabi na kailangan niyang dumating ng 1-0 minuto ng mas maaga para maging magalang humingi ng paumanhin si Misan at nahiya sinabihan siya ng matabang lalaki na kailangan niyang umorder ng hindi bababasa. Isang tasa ng kape kung hindi. Kawalang-galang iyon sa coffee shop akmang tatayo na si Misan nang biglang may tawag mula sa ibang lalaki ang nagsasabi na siya ang blind date na inayos ni Kanso. Saka lang nalaman ni Misan na nagkamali siya ng pagkakakilala. Sa tao sa sandaling iyon, lumabas ang totoong blind date, lalong lumaki ang mga mata ni Misan dahil sa pagkamangha ang lalaki ay sobrang gwapo bukod sa pagiging gwapo. Siya ay napaka-elegante at maalalahanin nang makita niya na nag-aalangan si Misan sa latte sa harap niya. Kusa siyang nag-alok na palitan ang inumin, binigay niya ang kanyang tasa ng kape. Kay Misan naisip ni Misan, ang sansa na mapansin ako ng super gwapong lalaki ay halos wala kung meron man. Sigurado akong scammer siya, talagang hindi nagtagal. Binanggit ng lalaki ang tungkol sa pagbili ng insurance, nagmadali si Misan na ipaliwanag. Mayroon na siyang lahat ng uri ng insurance at hindi na kailangan pang bumili, hindi niya inaasahan. Humingi pa siya ng tulong kay Misan upang irekomenda ang mga mapagkakatiwalaang produkto ng insurance. Nagulat ulit si Misan, sa totoo lang hindi pala siya scammer. Pagkatapos uminom ng kape, inanyayahan ng lalaki si Misan na mag-dinner sa hapunan. Biglang napansin ni Misan na may suot siyang kung ano sa kanyang bukong-bukong parang electronic bracelet. Agad na nataranta si Misan, posible bang ex-convict siya, pero ipinaliwanag niya na iyon ay locker key lang ng pool. Kahit na ganoon, hindi pa rin nawala ang pagdududa ni Misan. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan siya ng lalaki sa kanyang pribadong studio. Tumingin si Misan sa paligid. Malabo ang ilaw sa studio. Sa mesa, nakalatag ang mga likhang sining, tila isang pinangyarihan ng krimen sa isang nakakalitong ngiti. Isinara ng lalaki ang pinto at nilok ito. Akala niya may kukunin sa kanyang dibdib na mahaba at kumikinang. Nataranta ulit si Misan, akala niya sasaksakin siya nito, pero isang masarap na skewer pala ng manok pag-uwi. Ikinuwento ni Misan ang kanyang kakaibang date sa kanyang kapatid. Kakaiba dahil halos perpekto ang lalaki pero wala siyang nararamdaman na sparks. Pinayuhan ng kanyang kapatid si Misan na huwag maging masyadong mapili kapag nakatagpo siya ng isang mabuting tao. Dapat niya itong samantalahin. Nagtataka si Misan kung dapat ba siyang maghintay o tanggapin ang mapait na katotohanan. O ituloy ang pakikipag-date sa gwapong lalaki. Sumasakit din ang ulo ni Hinsong simula nang sumali si Kanso bilang miyembro. Mabilis na tumaas ang mga miyembro ng GIFI. Sa sandaling iyon, nag-text si Kanso. Nag-imbita kay Hinsong na magkita ng pribado. Dumating si Hinsong sa lugar ng tagpuan. Hindi niya inaasahan. Umorder na si Kanso ng pagkaing mayaman sa protina para sa kanya pagkaraan ng ilang taon. Naalala pa rin ni Kanso ang kanyang dietary habits para sa kanyang pangangatawan. Pagkatapos kumain, inila ulit ni Kanso si Hinsong sa isang tindahan ng damit panlalaki at bumili ng maraming bagong damit para sa kanya. Nagtapos ang date, hindi maiwasang magtaka ni Hinsong at tinanong si Kanso, bakit ka biglang bumalik? Lihim si Kanso at idineklara, bumalik ako para kunin ang pinakamahalagang bagay mo. Tumingin si Hinsong sa salamin at tiningnan ang kanyang maselang bahagi. Hinala ni Kanso na gusto niyang makipagrelasyon ng araw na iyon. Nag-text ulit si Kanso kay Hinsong, inanyayahan siyang magkita sa isang hotel. Iniisip na pinagnanasaan ni Kanso ang kanyang katawan. Nagkaroon ng internal struggle. Si Hinsong ipinabati ni Coach Miso na dahil kay Kanso, naresolba na ang problema sa pananalapi ng GIFI. Nagpasya si Hinsong na magbayad para sa gift. Handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, dumating si Hinsong sa hotel para makipagkita kay Kanso. Nakasuot siya ng bathrobe, sa kanyang mga mata puno ng lihim. Hinila niya si Hinsong papasok sa kwarto sa parehong oras. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, sa wakas pumayag si Misan na makipagkita ulit sa gwapong lalaki. Hindi niya inaasahan. Nang magkaharap sila, laging lumalabas sa isip ni Misan ang imahe ni Hinsong. Galit na tumakas si Misan. Nakita niyang muling lumabas si Hinsong sa hotel kasama si Kanso at inakbayan siya ni Kanso. Nang may pagmamahal na pagtanto ni Misan, bigla na ang dating kasintahan ni Kanso na hindi niya makalimutan ay si Hinsong pala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi malungkot si Misan, sa halip naging sobrang excited siya. Nagtaka ang kanyang kapatid sa kakaibang pangyayari. Ipinaliwanag ni Misan kahit na umamin siya ng pag-ibig kay Hinsong, hindi rin magiging masaya ang makipag-date sa isang taong laging nag-gym kahit nalihim lang siyang umiibig. Inimagine na ni Misan ang buhay nila ni Hinsong kapag nagde-date sila. Hindi siya mag-aalala sa pagyakap kundi sa mga muscles ng kanyang kasintahan kahit na magpakasal sila. Ang bodybuilder na si Hinsong ay sabay na sisigaw ng mahal kita at magpapaka-crazy sa pag-ensayo ng kanyang dibdib kapag manganak ang kanyang asawa. Sabay siyang magbibilang pabalik at magsusquat. Habang nag-iisip si Misan, napatawa siya. Ang isang baliw na bodybuilder na tulad niyan, paano siya magbibigay ng kaligayahan? Kaya mas mabuting sumuko na unang nagpunta si Misan sa gift. Kinabukasan, nakita niyang muling naglalambingan si Hinsong at Kanso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Misan na ang kanyang lakas at ngiti ay isang self-deceptive facade. Palihim na nakinig si Misan sa kanilang pag-uusap. Nalaman niya na kagabi, mukhang nagkaroon sila ng passionate night sa hotel. Inanyayahan ni Kanso si Misan na magkape. Kinolekta ni Misan ang lahat ng kanyang tapang at tinanong ang kanyang duda. Binanggit niya ang tungkol sa paglitaw nila Kanso at Hinsong sa hotel. Noong gabing iyon, naging misteryoso si Kanso. Sinasabi na siya at si Hinsong ay nag-video sa loob ng kwarto ng hotel. Nagmadali si Misan na umiwas dahil baka nag-shoot sila ng adult content, pero ang katotohanan ay malayo sa kanyang inaasahan. Ng gabing iyon, akala din ni Hinsong na si Kanso ay hinahanap siya dahil gusto nito ang kanyang katawan, kaya naghanda siyang magsakripisyo. Hindi niya inaasahan
na mayroon palang crew ng pelikula sa loob ng kwarto ng hotel. Saka lang nalaman ni Hinsong na hinahanap siya ni Kanso para lang mag-shoot ng training video sa. Sandaling iyon, ipinaliwanag ni Kanso na may sakit siya. Naniniwala siya na kahit si Hinsong ang pinakamasamang nobyo, siya naman ang pinakamahusay na coach. Hindi siya magiging maluwag dahil may sakit siya. Iyon mismo ang kailangan ni Kanso. Umaasa siyang malalampasan ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pag-ensayo. Dahil nalaman ni Misan na wala ng relasyon si Kanso at Hinsong, nagbago ang nararamdaman niya. Mula sa pagkalungkot naging masaya, sinimulan niyang akitin si Hinsong bago mag-ensayo. Nag-makeup si Misan ng maayos ng mag-ensayo. Sa harap ni Hinsong, kumikinang ang mga mata ni Misan na parang bituin para sa kanya. Nagniningning si Hinsong mula ulo hanggang paa, lalo na habang nag-ensayo. Nagsimula si Misan na ayusin ang kanyang ekspresyon at mga galaw. Gusto niyang makita ni Hinsong ang pinaka-perpekto niyang imahe sa kasamaang palad. Dahil sa pagkawala ng focus, nahulog ang kanyang kagamitan sa salamin. Akma na sana siyang titingnan ang salamin, pero pinigilan siya ni Hinsong sa mga matang puno ng pag-asa. Tumingin si Misan kay Hinsong pero walang pasubali siyang nilampasan ni Hinsong at naglakad patungo kay Kanso para paalalahanan si Kanso na lumayo sa basag na lugar. Tinitingnan niya si Hinsong na maingat na inaalalayan si Kanso. Nakaramdam ng lungkot si Misan. Nagbubulungan din ang mga babae sa GIF tungkol sa perpektong mag-asawa na si Hinsong at Kanso. Lalo lang naguluhan si Misan. Humingi ng paumanhin si Misan kay Hinsong tungkol sa basag na salamin. Hindi siya sinisi ni Hinsong. Sa halip, humingi siya ng tulong sa kanya sa pag-iisip ng mga ideya para sa 2 araw. Isang gabing trip ng Ifei sa mungkahi ng team leader. Pinili ni Misan ang beach bilang destinasyon. Noong umalis sila, nakasuot ang mga babae ng makukulay na damit. Nag-makeup din ng detalyado ang kapatid ni Misan. Si Misan lang ang nakasuot ng normal na damit. Nagtataka ang kanyang kapatid. Bakit hindi mo sinuot ang pamatay lalaki na outfit na pinili ko? Ipinaliwanag ni Misan, para sa isang bodybuilder, ang functional athletic wear ang key holy grail na damit. Talagang pinuri ni Hinsong si Misan. Direkta niyang sinabi, ang damit mo ay stretchy, sumisipsip ng pawis, at ito ang pinakamaganda ngayong araw. Nagmamalaki si Misan nang biglang nakita niya si Kanso na nakasuot ng sharkskin leggings at manipis na sports jacket. Siya ay umindayog sa kanyang manipis na baywang na may kaaya-ayang lakad. Agad siyang nalampasan ni Kanso sa tourist bus. Nakaupo si Hinsong sa harap ni Misan at natutulog. Inayos ni Misan ang air conditioning para sa kanya gamit ang kamay niya. Sinuportahan niya ang ulo ni Hinsong para hindi tumama sa bintana. Nakita ni Kanso ang kilos ni Misan at nilinaw ang nararamdaman ni Misan para kay Hinsong. Kahit na hindi niya sinusuportahan ang pakikipag-date sa isang bodybuilder, sinusuportahan pa rin niya si Misan. Naniniwala siya na baka iba si Misan sa kanya, bagamat ang layunin ng biyahe ay beach vacation. Pero para sa isang bodybuilder, ang kahit saan ay gifights pa rin sa beach. Pinangunahan pa rin ni Hinsong ang lahat sa pag-jogging at pag-ensayo. Lubos na nalulula sa kaligayahan si Misan na nag-jogging siya sa tabi ni Hinsong sa gitna ng kalikasan. Naramdaman niya ang labis na kaligayahan, pero hindi nagtagal. Nawasak ang pag-asa ni Misan habang tumatakbo. Hindi sinasadyang natumba si Kanso. Walang imik na tumakbo si Hinsong sa kanya at maingat siyang tinulungan tumayo. Hindi pa rin sumuko si Misan. Nagpa siya siyang gamitin ang pagkain upang makuha ang puso ni Hinsong. Nagsimula siyang mag-ihaw ng karne. Naniniwala siya na walang sinuman ang makakatanggi sa kanyang inihaw na karne. Sa sandaling iyon, dumating si Hinsong. Nagmadali si Misan na inanyayahan siyang tikman. Talaga namang pinuri ni Hinsong ang karne matapos tikman. Habang nag-ihaw, hindi sinasadyang nausukan si Misan sa mata. Nag-aalalang hinipan iyon ni Hinsong. Sa sandaling iyon, labis na kaligayahan ang naramdaman ni Misan. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag ng mga babae si Hinsong. Sinasabi na umiinom si Kanso ng gamot para sa tiyan. Humingi sila ng tulong sa kanya na tapikin ang kanyang likod nang makita ito. Agad na iniwan ni Hinsong si Misan at naglakad patungo kay Kanso. Maingat na hinimas ang kamay niya nang makita ito ni Misan. Lalo siyang nalungkot. Pagkatapos kumain, gustong dalhin ni Hinsong si Kanso na maglakad. Nagmadali si Misan na gumawa ng dahilan. Nagmungkahi siyang maglaro ng key squat na may kasamang truth or dare. Nagsimula ang laro kay Misan. Gusto niyang malaman ang totoong relasyon ni Hinsong at Kanso. Ipinaliwanag ni Hinsong na ordinaryong coach at miyembro lang sila. Pero napansin ni Misan na nanginginig ang kanyang mga kamay at paa habang umiiwas. Malinaw na nagsisinungaling siya. Sumang-ayon ang mga babae sa paligid na nagsisinungaling si Hinsong at pinagawa siyang mag-squat. Ngunit kusa si Kanso na umamin. Kinumpirma niya na nag-date sila dati. Ngunit idiniin niya na tapos na iyon. Ipinagtanggol ng kapatid ni Misan ang kanyang ate. Sinabi niya na dapat maging transparent si Kanso at Hinsong sa halip na itrap ang iba. Sa sandaling naging awkward ang kapaligiran. Nagdalamhati si Misan, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagkanta niya ito na ilabas ang mga imaheng lumitaw sa kanyang isip ay puro sandali ng pagiging sweet ni Hinsong kay Kanso. Maaaring peke ang mga salita, ngunit ang katawan ay hindi ayon sa nakita ni Misan na laging nakaharap ang katawan ni Hinsong kay Kanso. Pagkatapos kumanta, nakaramdam ng discomfort sa tiyan si Misan. Binigay ni Coach Miso ang gamot sa tiyan nang makita ito. Agad na pinigilan ni Kanso. Sinasabing kanya ang gamot. Ayaw niyang inumin ni Misan. Hindi maintindihan ni Misan. 2 tableta lang naman. Habang nagtatalo, kusa na ininom ni Misan ang gamot. Nagmadaling ipinaliwanag ni Kanso, hindi ito gamot sa tiyan, kundi pain reliever. Habang nagsasalita siya, biglang nawalan ng
pumalay si Misan nang magising siya, malabo niyang nakita si Hinzong nakarga siya sa kanyang likod sa daan. Tumawag si Kanso kay Hinzong at sinabing huwag mag-alala, ang gamot na ininom ni Misan ay gamot talaga sa tiyan ng coach. Pagkatapos ng kaguluhan, hinila ni Misan si Kanso sa isang sulok. Tinanong niya kung bakit kailangan niyang uminom ng pain reliever. Umiyak si Kanso at sinabing mayroon siyang malalang sakit, pero sa social media, sa publiko at sa mga tagahanga, lagi siyang nagpapanggap na malakas siguro dahil dito. Hinahangaan niya si Misan sa kanyang pagiging prangka at totoo kabaliktaran ni Kanso. Hindi kailanman nagtago si Misan, laging ipinapakita ang kanyang tunay na sarili sa mundo. Inamin ni Kanso na bumalik siya para hanapin si Hinzong sa lumang gife, lahat ay para lang. Sa body profile photoshoot, gusto niya ring maging tulad ni Misan, ipakita ang kanyang tunay na sarili sa harap ng kamera sa mga sumunod na araw. Nag-ensayo si Misan at Kanso nang magkasama sa ilalim ng patnubay ni Hinzong. Ang dalawang babae ay unti-unting naging malapit na kaibigan. Sa wakas, dumating na ang araw ng body profile photoshoot ni Kanso. Nang araw na iyon, sinabi ni Kanso kay Hinzong, mukhang nagbago ka, na parang may mas mahalaga kaysa sa sport. Sa ilalim ng paghihikayat ni na Hinzong at Misan, may kumpiyansa si Kanso na nag-pose sa harap ng kamera, ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Hinzong ang sinabi niya. Sa buong suporta ni Hinzong, nakumpleto ni Kanso ang isang magandang photoshoot. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal na matay siya dahil sa kanyang sakit sa lamay. Kinubkob ng mga tagahanga ni Kanso si Hinzong, inakusahan nila siya na pinilit siyang mag-ensayo habang may sakit na nagpalala sa kanyang kondisyon sa harap ng akusasyon. Walang sinabi si Hinzong upang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil naniniwala din siya na hindi direktang siya ang nagdulot ng kamatayan ni Kanso. Sa hindi matapos na paghihirap, tahimik na umalis si Hinzong simula noon. Umalis siya sa 24-hour delay na para sa kanya ay parang buhay na niya. Hinzong ang manager, nawala ng direksyon ang coach at mga miyembro. Nagmungkahi si Misan, dapat nating hintayin si Hinzong na bumalik. Tulad ng kung paano siya matyagang naghintay sa atin sa kabila ng ulan at hangin para maprotektahan ang gift. Gumawa sila ng duty roster, hinati nila ang araw sa 3 shift at nagpalitan sa panahong iyon. Patuloy na nagpoprotesta ang mga tagahanga ni Kanso, ngunit ang mga miyembro ay nanatiling matatag sa pagprotekta sa lugar na ito sa kanilang sariling paraan para mahanap si Hinzong. Pumunta si Misan sa firing range para mag-ensayo sa target practice. Nag-ensayo siya sa basketball court, umakyat siya sa pamilyar na bundok, umaasa siyang makikita niya siya sa mga lumang lugar, pero sa bawat pagkakataon, ang hinihintay lang ni Misan ay ang imahe ni Hinzong sa kanyang imahinasyon, na hindi niya nakikita ang bodybuilder na itinuturing na buhay ang pag-ehersisyo sa panahong iyon. Patuloay na nagkakaproblema ang Gifate. Inutusan ng may-ari ang lahat na umalis sa loob ng 1 buwan dahil may nag-alok ng doble sa renta. Hindi sinasadyang narinig ni Coach Miso si Joji mula sa katabing Gifate na nakikipagnegosasyon sa may-ari. Kinumpirma niya na gusto nitong kunin ang Gifate. Agad siyang sumugod at binigyan siya ng leksyon, nagbabala na huwag maliitin ang lugar na ito, ang tanga at bata. Coach ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala. Isang araw narinig niya ang grupo ng mga estudyante na nag-uusap tungkol kay Hinzong. Naniniwala sila sa chismis na sinasabing pinatay ni Hinzong si Kanso. Tinawag siyang mamamatay tao. Agad na sumagot ang coach at hiniling na bawiin ang kanilang walang basehang salita. Galit na galit siya at sinira ang bisikleta ng estudyante. Umabot sa pulisya ang insidente. Humingi ang mga magulang ng paumanhin at bayad pinsala habang nagtatalo ang dalawang panig. Biglang dumating ang ina ng coach at tinulungan ang anak na ayusin ang gulo. Sakalang nalaman ni Miso na ang ina ng binata ay direktor ng ospital. Ang tangang lalaking ito ay galing pala sa mayamang pamilya at nagtapos sa medical school. Sa lahat ng oras na ito, patuloy si Misan sa paghahanap kay Hinzong. Isang araw, sa ilalim ng building ng kumpanya, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Ang paraan ng pagkakaupo ay nagpakumbinsi sa kanya na si Hinzong talaga iyon. Agad na hinabol siya ni Misan. Nakita niyang tumakbo siya sa isang ika-negatibo, 1-0 palapag na apartment dahil matagal bago bumaba ang elevator. Nagpasya siyang umakyat sa hagdanan. Nang mapagod siya, umalingaw sa kanyang isip ang mga salita ni Hinzong na dating nagbigay lakas sa kanya na huwag sumuko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Matagumpay na umakyat si Misan sa ika-negatibo, 1-0 palapag at nakita si Hinzong. Pagkatapos ng pag-uusap, nalaman niya na simula nang umalis siya sa gift, naging isang food delivery rider siya. Hiniling ni Misan na bumalik siya. Lahat ng tao sa gift ay nangangailangan at nami-miss siya, pero binaliwala ni Hinzong ang kanya pakiusap at walang emosyong tumalikod. Sa totoo lang, may pananabik pa rin siya para sa Gifate. Paminsan-minsan, kapag nakarinig siya ng tumatawag ng key manager, agad siyang lumingon. Akala niya tinatawag siya para kay Hinzong. Ang mga oras na tinawag siya ng coach at mga miyembro na manager at humingi ng tulong sa kanya sa lahat ng uri ng maliliit na bagay ay laging nakakainit ng puso at hindi malilimutan. Pero nang lumingon siya at nakita ang billboard ni Kanso, muling bumalot sa kanya ang pagka-guilty. Ng gabing iyon, umorder si Misan ng 10 serving ng tteokbokki. Umaasa na si Hinzong ang magiging delivery guy. Matyaga siyang naghintay at sa wakas, nakita niya ito sa harap ni Hinzong. Ipinakilala ni Misan ang bawat lasa ng tteokbokki. Mula sa maanghang na sarsa hanggang sa rose sauce, ang bawat tteokbokki ay nakaaliw sa kanya. Kapag malungkot siya pagkatapos magsalita, sinubuan niya si Hinzong ng isang sobrang maanghang na tteokbokki. Nagulat si Hinzong sa anghang, ngunit nakakagulat, ang kanyang kalungkutan ay parang naibsan ng anghang ng gabing iyon. Naubos nilang dalawa ang tumpok ng tteokbokki. Nag-alala si Hinzong na baka tumaba si Misan, ngunit sinabi niya, ayos lang, bumalik ka lang at tulungan mo akong magpapayat. Umiiwas pa rin siya. Prangkang sinabi ni Misan ang pagkamatay ni Kanso ay hindi mo kasalanan. Naniniwala siya na ang pagpili niya ng Gifate photo bilang huling litrato ay upang sabihin sa lahat ang tungkol sa huling pagsisikap. Ang tadhana ay mapait, ngunit hindi siya
sumuko na antik si Hinsong sa sandaling iyon. Nagpadala ng abiso ang grupo ng Gife tungkol sa livestream sa teaser. Nangako si Junhee na ibubunyag ang tunay na kulay ni Hinsong dahil sa pagka-curious. Pinindot niya upang manood, hindi niya inaasahan na makikita niya ang kabaligtaran ng larawan sa livestream. Mula sa mga coach hanggang sa mga matatagal ng miyembro, lahat ay nagkukwento tungkol sa kanyang pag-aalaga at ang pagmamahal niya para sa Gife. Naniniwala si Junhyun na pumunta si Kanso sa Gife upang magkaroon ng pinakamagandang pangangatawan na nilikha ni Hinsong. Mayroon ding isang batang coach na nagkukwento tungkol sa kanyang kabaitan na mula sa isang pamilya ng respetadong doktor. Binabata ng binata ang matinding pag-asa ng kanyang ina, ngunit hindi siya makahawak ng kutsilyo dahil sa takot na bumaluktot mula sa sandaling iyon. Inisip niya na nawalan na siya ng kabuluhan sa buhay, nagsimula siyang pabayaan ang sarili at kumain ng labis. Ginawa niya ang sarili na isang obese na tao sa desperasyon. Gusto niyang tapusin ang kanyang madilim na buhay na kalulungkot. Ang lubid na gagamitin niya sana sa pagpapakamatay ay naputol dahil hindi nito kinaya ang kanyang timbang sa sandaling iyon. Nakilala niya si Hinsong, inilahad ni Hinsong ang kanyang kamay at pinayuhan siyang magbawas muna ng timbang bago isipin ang pagkamatay sa ilalim ng pagganyak ni Hinsong. Sinimulan niya ang kanyang unang araw ng pag-ensayo, ngunit dahil sa sobrang sakit, gusto niyang ipagpaliban ito hanggang bukas. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon na binanggit niya ang salitang ibukas ng may pag-asa. Mula noon, sa tulong ni Hinsong, nagpatuloy siya sa pag-ensayo araw-araw. Hindi lang niya nabawi agad ang kanyang katawan, kundi nagbago rin ang kanyang dating negatibong pananaw sa pag-uulat ng kanyang kwento. Pinunasan ng batang coach ang kanyang luha sa harap ng kamera ang bawat araw ng pag-ensayo. Kasama si Hinsong ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang mabuhay siya, at si Coach Miso, kasama ang lahat ng mga miyembro, ay umaasa na si Hinsong, ang taong nagbigay sa kanila ng pag-asa, ay babalik at makakalabas sa kadiliman sa panonood ng emosyonal na livestream. Namula ang mga mata ni Hinsong, pinalakas siya ni Misan. Ayos lang, umiyak ka lang kung gusto mo. Pagkatapos umiyak, tandaan mo na bumalik sa Gife sa mga taong nangangailangan sa iyo, sa tulong ni Misan at ng mga miyembro. Finally, nagdesisyon si Hinjong na isantabi ang kanyang pagdaramdam at bumalik sa minamahal niyang Gife. Ang espasyo ng Gife ay katulad pa rin ng dati kahit wala si Hinjong. Ang mga miyembro ay patuloy pa rin nag-ensayo ng mag-isa dahil tiwala sila na hindi niya sila iiwan tulad noong simula. Nagbalik siya sa negosyo upang harapin ang mga hamon. May nag-alok na upahan ang Gife sa doble ng presyo. Nakita ng lahat na hindi si Joji, kundi ang ina ng batang coach. Upang kumbinsihin ang kanyang anak na umalis sa Gife at bumalik sa propesyon ng medisina, napilitan siyang gamitin ang paraang ito. Sa ilalim ng pamimilit ng kanyang ina, tinubad ng binata ang kanyang damit, ipinagmamalaki ang kanyang matipunong katawan. Ito ang unang pagkakataon na nakamit niya ang isang bagay, hindi ayon sa gusto ng kanyang ina, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang desisyon. Subalit ang ina ay ayaw pa ring magpatalo. Kung hindi aalis ang anak ay isasara niya ang Gife. Nagsorry si Coach Mizo kay Joji sa pagkakamali, ipinahayag din ni Joji ang damdamin. Bago pala umalis si Hinjong ay hiniling nito na alagaan niya ang Gife. Kahit magkaribal sila ay naging matalik na magkaibigan din sila noon sa Gife. Nakatanggap ng mensahe si Hinjong na makikipagkita si Misun. Kaagad siyang labis na nagalak dahil 2 rice cake lang ang binili nang makita ang mga matatanda. Miyembro na dumadaan, walang malay na hinila ni Misun si Hinjong sa isang eskinita upang magtago. Sinadya namang lokohin ni Hinjong si Misun. Nagsinungaling na hindi pa umaalis ang mga matatanda. Sa sandaling ito, gusto lang niyang mapalapit kay Misun dahil hindi niya namamalayan na inibig na niya ito. Ngunit sa kasalukuyan ay isa siyang fitness fan. Mahigpit na tumanggi si Hinjong na umamin, araw-araw ay inaagawan niya lang si Misun ng rice cake. Isang gabi pagkatapos kumain ng rice cake, bumagsak ang unang niebe. Iniabot ni Misun ang kamay niya upang saluhin ang snowflakes. Masaya siyang parang bata. Hindi napigilan ni Hinjong ang sarili at hinawakan ang kamay ni Misun. Bahagyang nagulat si Misun, nagmadaling nagsinungaling si Hinjong, muling nagdahilan bilang coach para tumakbong kasama si Misun pabalik. Sa mga araw na ito, sa anumang oras, saan man, iniisip ni Hinjong si Misun, iniisip ang maanghang na rice cake na sabay nilang kinain. Hindi maintindihan ni Hinjong kung bakit, hanggang ngayon, nakipagkita sa kanya ang editor ng fitness magazine. Alam niyang si Hinjong ay dating champion, inanyayahan siyang kunan ng litrato para sa cover ng magazine. Agad na pumayag si Hinjong, ngunit nang bumalik sa Gife, nang hawakan niya ang kanyang katawan, nagulat siya sa takot, lumitaw na ang taba at malambot na kalamnan sa lahat ng dako. Tumayo siya, doble na ang body fat percentage reading ng makina kumpara noong nanalo siya. Naghinala si Hinjong na sira ang makina, ngunit sinabi sa kanya ng batang coach, nakakagawa lang ng makina at wala pang 0.1 ang error. Napilitan si Hinjong na tanggapin ang katotohanan, napabayaan niya ang kanyang pangangatawan. Para maghanda sa nalalapit na photoshoot para sa cover, nagsimula siyang bumalik sa matinding regimen ang pag-ehersisyo, tulad noong dati. Habang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan dahil sa pag-ehersisyo, napapansin palagi ni Hinjong na sa tuwing haharapin niya si Misun, naaalala niya ang maanghang na rice cake. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na palayain ang sarili. Sa Gife, tinali ni Misun ang buhok niya na parang ponytail. Ang iniisip na naman ni Hinjong ay ang mukha niyang nasisiyahan habang kumakain ng rice cake. Si Misun ay humihingal habang nabubuhat ng bigat, ngunit sa isip ni Hinjong, ang lumalabas ay ang paimpit na hininga ni Misun habang kumakain ng maanghang na rice cake. Dinidikit ni Misun ang bola ng masahe. Nakikita naman ni Hinjong ang imahe niyang may hawak na rice ball at inilalapit sa bibig niya. Dahil sa mga ilusyon na ito, muntik nang sumira sa panuntunan si Hinjong, muntik nang maisubo niya ang pagkaing sisira sa kanyang pangangatawan. Sa sandaling ito, inilipat ng editor ang schedule ng shoot ng 1 linggo ng mas maaga. Tinapik ni Hinjong ang kanyang dibdib at nangakong magsisikap
nagsisikap siyang mag-ehersisyo upang magkaroon ng perpektong katawan bago ang shoot. Walang kamalay-malay, pagtingala niya, nakita niyang lumabas si Mison mula sa tindahan ng rice cake at kumakaway sa kanya. Walang malay na tumalikod si Hinjong upang umiwas, iniisip niya na sa pag-iwas. Hindi na mag-iisip pa si Mison. Hindi maintindihan ni Mison kung bakit siya iniiwasan ni Hinjong. Kinuwento niya ito sa kanyang nakababatang kapatid. Kung patuloy siyang iiwasan ni Hinjong, aaminin niya na ang damdamin niya. Sa nakita nito, hinila ng nakababatang kapatid si Mison. Pinayuhan siyang huwag magmadaling umamin ngayon, kundi matutong manukso ng lalaki. Kapag si Hinjong na ang kusang umamin, iyon ang rurok ng paghabol ng babae sa lalaki. Para sa panghabang buhay na kaligayahan ng ate niya, binigyan ng nakababatang kapatid si Mison ng ilang klasikong pang-akit na galaw. Ang unang galaw ay ang pagpapanatili ng makahulugang tingin kay Hinjong. Dapat niyang malaman kung paano gamitin ang mga mata upang iparating ang kanyang damdamin, kalahating nakatago, kalahating lantad. Sinunod dito ni Mison, sa tuwing nag-ehersisyo, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa mata kay Hinjong. Ang resulta, hindi niya nakuha ang atensyon nito. Sa halip, pinuri pa siya ng mga miyembro sa GIFI. Ang ganda ng ngipin niya. Labis na nalungkot si Mison, ngunit hindi sumuko ang kanyang kapatid at tinuruan si Mison ng pangalawang galaw. Iyon ay ang lumikha ng aksidenteng pisikal na pagkakadikit. Ginawa ni Mison ang natutunan niya, iniabot niya ang kanyang kamay, nais hawakan ang mukha ni Hinjong. Nagsinungaling siyang may kung anong bagay sa mukha nito. Ngunit ang natanggap niya ay ang pag-atras at pag-iwas. Tiyak na sinabi ng kapatid niya na ang pag-iwas ni Hinjong ay isang senyales ng pag-ibig. Sa makatuwid, ngayon ay kailangan gamitin ni Mison ang panghuling galaw. Simulan ang pagkain kasama si Hinjong, talakayin ang mga paborito nilang pagkain. Sabi nila, kung gusto mong kunin ang puso ng isang lalaki, kailangan mo munang kunin ang tiyan niya. Ang puntong ito ay tunay na forte ni Mison. Lubos siyang naniwala sa bagay na iyon. Sa panahon ng pag-ehersisyo, patuloy niyang binabanggit ang masasarap na pagkain kay Hinjong. Iniimbitahan siyang kumain kasama niya kapag libre siya. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nagalit si Hinjong. Sumigaw siya at hiniling kay Mison na huwag nang banggitin pa ang nakakainis na maanghang na rice cake. Ipinahayag niya na ang pagkakaroon ng rice cake ay nakakainis sa kanya. Napuno ng pagkadismaya si Mison, iniisip na galit si Hinjong sa kanya. Nagmamadali siyang umalis bago pa matapos ang sesyon. Upang tuluyang putulin ang mga gumugulong na isipin tungkol kay Mison, nag-ehersisyo ng matindi si Hinjong. Ngunit habang ginagawa niya ito, lalo siyang hindi makawala sa imahe ng maanghang na rice cake sa kanyang isip. Sa huli, umupo pa rin si Hinjong sa tindahan ng rice cake. Inalo niya ang sarili na ito na ang huling beses niyang kumain ng rice cake. Ngunit habang kumakain, naramdaman ni Hinjong na may mali sa lasa, hindi kasing sarap noong kasama niya si Mison. Tiniyak ng may-ari na ito ang tradisyonal na resipe na 35 taon na at hindi nagbabago ang pagkakagawa. Nang makita ang bakanting upuan sa tapat niya, biglang naunawaan ni Hinjong. Hindi pala dahil masarap ang rice cake, kundi dahil sa presensya at pagsasama ni Mison. Basta't pagkain na ibinahagi kasama si Mison, para sa kanya, iyon na ang pinakamahusay sa mundo. Ngayon ay napilitan si Hinjong na aminin na si Mison ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, nagkataong dumating si Mison sa tindahan. Nang matuklasan na mag-isang kumakain si Hinjong ng rice cake, nanlaki ang mata ni Mison at tumalikod. Hinabol siya ni Hinjong, ngunit nakita niyang nagtatampo si Mison. Iniisip na hindi galit si Hinjong sa rice cake, kundi galit siya na kasama siyang kumain. Sa harap ng pagkalito ni Mison, bihirang nalulumbay si Hinjong. Nang makita si Hinjong na parang wala sa sarili, lumapit si Josie upang paalalahanan siyang bawiin ang sarili. Ngunit biglang nagpasya si Hinjong na hayaan si Josie na kunan ang poster ng magazine para sa kanya. Kung ikukumpara sa perpektong katawan, mas interesado siya sa babaeng nagpapahirap sa kanya na iwanan ang rice cake. Pagkatapos harapin ang kanyang damdamin kay Mison, nagpasya si Hinjong na simulan ang panunuyo. Balak niyang regaluhan si Mison ng masarap at diet-friendly na inumin. Bago niya ito ibigay, nagpractice pa siya ng maraming beses sa harap ng salamin. Ngunit bago pa niya maibigay, inabisuhan na ni Mison si Hinjong na nagdesisyon siyang magpalit ng coach. Simula ngayon, mag-ehersisyo na siya kasama ang gwapo at batang coach. Ngunit sa tuwing nag-ehersisyo si Mison, palaging lumalabas si Hinjong sa tabi niya at nagtuturo. Kung hindi man niya sasabihing masyadong mabigat ang bigat na ibinigay ng batang coach kay Mison, tatakbo naman siya sa tabi at bubulungan ang batang coach tungkol sa tamang pagkakasunod-sunod ng pag-ehersisyo para kay Mison. Labis na naiinis si Mison, iniling niya kay Hinjong na huwag na siyang sundan pa. Nagtipon ng lakas ng loob si Hinjong upang umamin, ngunit dahil sa hiya, hindi niya masabi ang mga salita na nasa dulo na ng dila niya. Nagkamali pa siya na naging sanhi upang matamaan ng kagamitan sa pag-ehersisyo ang noo ni Mison at mamaga. Minustra ni Hinjong na lagyan ng gamot si Mison, ngunit siya ay tinanggihan. Nagdesisyon si Mison na hindi na siya didikit pa sa sinumang lalaki. Sa sumunod na ilang araw, hindi na nagpunta si Mison sa GIFI. Hindi mapakali si Hinjong sa paghihintay. Sa pagkawala ni Mison, nawala ng sigla ang lahat ng kagamitan sa GIFI para sa kanya. Sa huli, tinanong ni Hinjong ang nakababatang kapatid ni Mison na nag-ehersisyo. May balak na maging matchmaker, sinadya ng kapatid na babae na ibunyag kung nasaan ang ate niya. Pagkatapos marinig iyon, agad na tumakbo si Hinjong para hanapin siya. Sa oras na ito, nag-iisa si Mison na nag-ehersisyo sa ibaba ng apartment complex. Naaalala si Hinjong na ilang araw na niyang hindi nakikita. Ngunit dahil sa bukol sa kanyang noo, hindi siya naglakas loob na magpakita. Inis na inis siya, ngunit lumingon siya at nakita si Hinjong na naghahanap. Nagmadaling inayos ni Mison ang kanyang bangs at tumalikod,
iniiwasan si Hinjong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiwas o nag-atubili pa si Hinjong, kundi inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang puso kay Misun. Sa buong panahon ng pag-iwas niya rito, ang mga salitang galit sa maanghang na rice cake ay hindi dahil sa pagkamuhi kay Misun, kundi sa kabaligtaran, mahal na niya ito, minamahal niya nang hindi na niya magawang baliwalain. Labis na nagalak si Misun, walang malay siyang humalik kay Hinjong na nagpatulala rito ng ilang segundo, at pagkatapos ay kusang hinalikan din niya ito. Hindi na niya kayang itanggi pa ang kanyang puso. Pagkatapos umamin ni Hinjong, pumasok sila sa isang matamis na relasyon. Nang sunduin si Misun mula sa trabaho, dinalhan siya ni Hinjong ng masarap na inumin. Nang nanonood sila ng pelikula ng magkasama, hindi na siya mahigpit sa kanyang protein supplement. Para sa kanya, mas mahalaga na ngayon si Misun kaysa sa protina, mas mahalaga kaysa sa kalamnan para sa isang baliw sa fitness. Ang unang regalo ni Hinjong kay Misun ay talagang kakaiba, isang hagdanan na may nakabuhol na pink na laso. Habang inaalalayan siya ni Hinjong paakyat sa makina bawat hakbang, naniwala si Misun na ang kanilang pag-ibig ni Hinjong, ang kanilang kinabukasan, ay parang makina na ito, unti-unting aakyat at magiging masaya. Balak nilang panatilihing sikreto ang relasyon sa gift, ngunit hindi nila alam na matagal nang nakikita ng mga miyembro at coach ang kanilang mga lihim. Nagdala sila ng pagbati at pagtataka, at tapat na sinabi na bagay sila. Sa hating gabi, magkasama silang kumain ng maanghang na rice cake. Nag-alok si Hinjong, gustong makasama si Misun nang mag-isa ngayong gabi. Walang malay na naisip ni Misun ang tungkol sa sex, ngunit sa halip ay hinila lang siya ni Hinjong para mag-gym. Ngunit ang pag-ehersisyo ngayon ay iba na sa dati. Hahawakan ni Hinjong ang kamay ni Misun at hahalikan siya. Nang malapit na sanang umabot sa sukdulan ang masidhing sandali, biglang tumulo ang sprinkler sa gifit. Dumating ang tagapag-ayos upang tingnan, sinabi na may problema sa tubo at kailangang gibain ang buong dingding upang maayos. Ayaw namang ipasira ng may-ari ng bahay at nagbanta na kung hindi makakaya, kailangang umalis ni Hinjong. Sa totoo lang, bukod sa problema sa tubo, kipot na talaga ang pananalapi ng gifit. Upang malutas ang krisis, napilitan si Hinjong na ibenta ang hagdanan na binili niya. Ngunit nang ihatid, na-strain ang kanyang likod at kinailangan siyang dalhin sa ospital. Sa pagkawala ni Hinjong, lalo pang humirap ang negosyo ng Ifit. Wala nang nagawa pa ang dalawang coach kundi magbenta ng mga kagamitan. Nakita ng mga online second-hand store ang pagod ni Hinjong. Ibinahagi ni Hinjong ang kanyang nararamdaman sa kanyang kasintahan. Natatakot siyang balang araw ay mawawala ang 24 oras na gift na para sa kanya ay ang pinaka-espesyal at mahalagang lugar sa kanyang buhay. Mahigpit na hinawakan ni Misun ang kamay ni Hinjong at sinabing, ayos lang. Nasa tabi ni Hinjong ang mga coach at miyembro na nagtitiwala at palagi rin siyang mananatili sa tabi nito. Ngunit di nagtagal, hinarap ni Misun ang pinakamahirap na pagpipilian sa kanyang buhay. Inihayag ng kanyang superior na siya ang napili upang pumunta sa sangay sa Hawaii. Dati, ito ang pinakamimiting pangarap ni Misun. Ngunit ngayon, naiisip ang mahirap na sitwasyon ni Hinjong. Sumasakit ang ulo ni Misun. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sundin ang kanyang pangarap o manatili sa tabi ng kanyang kasintahan. Humingi siya ng payo mula sa kanyang nakababatang kapatid at magiging bayaw. Sumagot silang pareho, kung sila ang tatanungin, pipiliin nilang manatili sa piling ng kanilang minamahal. Kung ang pangarap ang pinili, hindi ba't mas mahalaga ang pangarap kaysa sa minamahal? Hindi makapagpasya si Misun, kaya bumili na lang siya ng masarap na pagkain para puntahan si Hinjong. Ibinigay ni Hinjong ang buo niyang puso kay Misun at sa harap lang ng kanyang kasintahan siya nagpapakita ng kahinaan. Sa nasaksihang pagpapahayag ng damdamin ng kanyang kasintahan, nagdesisyon si Misun na isuko ang mahalagang pagkakataon sa Hawaii. Sa parehong araw, dumating ang dating kasintahan na umabandona sa kanya. Nagpahayag ng damdamin si Misun. Sa buong buhay niya, si Hinjong lang ang nagmamahal sa tunay niyang pagkatao. Ngunit sinabi ng dating kasintahan, dati rin ay buong puso siyang nagmahal kay Misun. Naalala niya ang gabi ng kanilang paghihiwalay, habang nagsasalita ay buong tapang niyang inalis ang wig. Naunawaan lang ni Misun ngayon na ang dating kasintahan ay kalbo na sa murang edad. Ipinaliwanag niya na noong gabing iyon sa hotel, sa takot na mabigo si Misun at dahil hindi niya matiis na makita ng kanyang minamahal ang pinakamasamang anyo niya, kaya siya nagmadaling umalis. Ang mga salita ng dating kasintahan ay nagpamulat kay Misun. Buong buhay niyang hinangad na mahalin, iniisip na walang lalaking magmamahal sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto na bago magmahal ng iba, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Ang labis na pagiging masunurin at mapagtiis niya ang nagdulot upang mawala niya ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, nagmamadali si Misun na tumakbo sa Gifit. Sinabi niya kay Hinjong ang bago niyang desisyon. Pupunta siya sa Hawaii. Bago niya mahalin si Hinjong, kailangan muna siyang maging totoo sa sarili niya. Umaasa siyang hihintayin siya ng kanyang kasintahan ng 1 taon. Hindi pinigilan ni Hinjong ang pag-alis ni Misun, bagkus ay hinikayat siyang buong tapang na sundin ang kanyang pangarap. Iyon mismo ang Misun na mahal niya. Nang handa na si Misun na pumasok sa bago niyang paglalakbay, inayos na rin ni Hinjong ang kinabukasan ng Gifit. Kusang tumulong si Joji. Kung magsara ang Gifit ni Hinjong, handa siyang kunin si Coach Mizo at ang iba pang mga coach. Kasabay nito, nangako si Hinjong sa dalawang coach at mga miyembro na bigyan lang siya ng 6 na buwan at gagawin niyang mas maganda ang 24 oras na gift upang magpaalam sa 24 oras na gift. Nag-organisa si Hinjong ng isang party kasama ang lahat noong gabing iyon. Ngunit sa party, hindi pagkain ang dinala ng mga miyembro upang ibahagi. Kung hindi, mga kagamitan sa pag-ehersisyo ang dinala. Ang mga teknik sa pag-ehersisyo na itinuro sa kanila ni Hinjong, ang pamamaraan ng pagtuturo ni Hinjong, at ang mga paalala at paghihikayat na parang kaibigan ay mga kayamanan. Kahit umalis sila sa Gifit, magagamit pa rin ito sa buong buhay nila.
Sa pagkaantig sa damdaming iyon, sa huling pagkakataon bilang coach, pinamunuan ni Hinjong ang lahat sa isang group exercise. Para sa lahat ng naroroon, ang pag-ehersisyo ng masigasig tulad ng dati ang pinakamakabuluhang paraan ng pamamaalam. Nakipagkita ang dating manager ng G-Fate kay Hinjong. Hindi niya sinumbatan ang pagkalugi sa negosyo, bagkus ay nagpasalamat pa siya kay Hinjong sa pagtitiyaga hanggang ngayon. Pagkatapos nito, malapit na ang araw ng pag-alis ni Misun. Hatid siya ni Hinjong sa airport at ibinigay sa kanyang kasintahan ang liham na sinulat niya. Inihayag ni Misan, ang kagalakan niya sa pagbubukas ng sulat at nakita ang detalyadong schedule ng pagsasanay. Inaasahan ni Hinjong na kapag malayo si Misan, at napapagod o nalulungkot, huwag siyang tataka sa masamang paraan, bagkus ay magpapagaan ng loob sa pamamagitan ng sports. Matapos ang paalam na yakap kay Hinjong, sinimula ni Misan, ang paglalakbay niya upang abutin ang pangarap niya sa ibang bansa. Samantala, tahimik na lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, isang taon na ang nakalipas. Hindi tinupad ni Hinjong, ang pangako niyang magbukas ng mas magandang e-fate bagkus, naglaho siya ng walang bakas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Maayos na nagtatrabaho si Misan, at ang batang coach sa G-Fate ni Joji. Nagtitipon pa rin ang mga miyembro para magsismisan tulad ng dati. Ang pagkakatulad ay naaalala nilang lahat si Hinjong na naglaho. Isang araw, ang mga kababaihan ay naglalakad sa kalsada. Biglang may lumapit at inabutan sila ng flyer ng e-fate. Ang modelo na may matitigas na kalamnan sa flyer ay si Hinjong pala. Tumingala sila at nakita si Hinjong na nakatayo sa harap nila. Sa labis na kagalakan ng mga babae, dinala sila ni Hinjong sa isang marangyang gusali. Idineklara na dito magbubukas ang bagong e-fate. Labis silang natuwa. Ngunit nang umakyat sila upang tingnan, nalaman nilang ang bagong 24 oras na e-fate ay nasa bubong pala. Agad na tumakbo ang dalawang coach nang marinig ang balita. Sa harap ng pagtataka ng lahat, ikinuwento ni Hinjong kung saan siya nagpunta sa loob ng isang taon. Sa taong iyon pala, nagtrabaho si Hinjong sa iba't ibang trabaho. Una ay sa dating kumpanya ni Misun, kung saan nagtrabaho siya bilang isang business assistant. Araw-araw, inuulit niya ang mga mekanikal na gawain tulad ng pagtitipon ng mga aklat upang lang maunawaan ang hirap ng pag-upo ng mga taong nagtatrabaho sa opisina. Pagkatapos, nagtrabaho siya bilang tagalinis ng bahay upang maramdaman ang pagod ng ordinaryong tao pagkatapos ng trabaho. Ngayon, mula sa aktwal na karanasan, mas naunawaan ni Hinjong ang kahalagahan ng ehersisyo. Nanong pa siyang itutulak niya ang mga miyembro ng mas mahigpit kaysa dati. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang umalinggaw sa likuran. Ngayon ang araw ng pagbabalik ni Misun mula sa Hawaii. Sa harap ng kanilang mga kaibigan, mahigpit silang nagyakapan sa pagkamis. Napansin ni Hinjong na mas malakas na ang katawan ni Misun kaysa dati. Tumugon si Misun nang nakangiti dahil sinunod niya ang payo ni Hinjong at nag-focus sa pag-aalaga sa sarili. Sa pagbabalik ni Hinjong at Misun, nagkaroon ng group photoshoot ang lahat sa 24 oras na e-fate mula ngayon sa pangunguna ni Hinjong. Ang mga miyembro na mahilig sa fitness ay magpapatuloy na magkasama sa paglalakbay ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Ito ang buong nilalaman ng pelikula. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.